Kabanata 2401. Ang katotohanan na silang pito ay nabigo na pigilan ang nag-iisang aura blade na iyon ay ginawa para sa isang tunay na karanasan sa pagdurog ng kaluluwa. Anuman, kahit na ang mga walang magawang lalaki ay nakaiwas sa oras, ang kanilang pagkilos ay nagdulot kay Isaac na ganap na nalantad. Nang masaksak, napaungo si Isaac sa sakit bago sumabog sa ulap ng alikabok makalipas ang ilang segundo. Ngunit hindi lang iyon. Sa sobrang lakas ng impact ng banggaan, isang shockwave ang ipinadala, na nagresulta sa lahat ng pitong lalaki ay bumulwak ng dugo kahit na nakaiwas sila sa pangunahing pag-atake. Ganyan. Ganyan kapangyarihan. Napakalakas ng aura blade. Nauutol na sambit ng anim na matanda sa takot at gulat. Si Jackson, gayunpaman, ay napuno ng kalungkutan habang siya ay bumubulong, Isaac. Hindi man lang pinoproseso ang paghihirap ni Jackson, nagpapalitan na ng tingin ang anim na matatanda habang sinasabing, galing ba talaga kay Gerald ang pag-ataking iyon? Paano naging ganito kataas ang kanyang cultivation? Pagkatapos ng kanilang nasaksihan, natuwa sila na pinili nilang anyayahan ang mga elder ng Thunder Sword Sect na pangasiwaan ang sitwasyon kaysa sa magmadaling harapin ang bata mismo. Kung sumama sila sa huli, tiyak na malipol ang kanilang pamilya sa ngayon. Naputol ang kanilang pag-iisip ng si Jackson na hindi man lang mahanap ang mga bakas ng damit ni Isaac na naiwan ay nagsimulang humagulgol habang sumisigaw, aking kaawa-awa na bata. Control yourself, Jackson. Malapit na siguro si Gerald. Bagamat tinanggap niya ang aming imbitasyon sa tunggalian, malinaw na wala siyang balak na iligtas ang sinuman sa amin. With that said, please, huminahon ka. Sabi ng isa sa mga matatanda sa nakakatakot na tono. Talaga, may dahilan kung bakit sinasabi ng mga tao na ang kawalan ng pagtitiis sa maliliit na bagay ay sa huli ay nakakasira sa mas malaking plano. Kung sisimulan natin ang labanan ng maaga, magkakaroon lang siya ng mas maraming dahilan para puksain tayo ng mas maaga. Sa puntong iyon, wala na itong silbi kahit na dumating ang mga mula sa Thunder Sword Sect. Kailangan mong tiisin ito, dagdag ng isa pang matanda. Kahit na natatakot sila sa pinakamasama, si Gerald mismo ay hindi nagpaplano na patayin pa sila ngayon. Matapos maalis sina Yasmin at Wael, dali-daling tinulungan ni Gerald si Harper na paalisan ang lason bago ito dinala sa ospital para magpagaling. Umiling ang bata, hindi napigilan ng bata ang pag-ungol, kung iisipin na ang maliit na pamilyang ito ay naglakas loob na labanan ako, sigurado akong may tumutulong sa kanila sa likod ng mga eksena. Natapos na ni Gerald na basahin ang lahat ng mga libro na ibinigay ni Walter sa kanya kamakailan, kaya naman alam niya na ang Cultivation Realm ay halos sarili nitong independenteng mundo. Bagaman ito ay matatagpuan pa rin sa lupa, ang mga mula sa kaharian ay hindi kailanman nakibahagi sa anumang bagay na may kaugnayan sa secular na mundo. Isa lamang itong hindi nakasulat na tuntunin ng Cultivation Realm. Dahil doon, kahit na maraming naglilinang na pamilya tulad ng mga Zeman sa buong mundo, hindi alam ito ng mga karaniwang tao. Siyempre, kasama rito ang paglinang ng mga pamilya at sekta sa Weston. Sa pagsasalita tungkol sa Weston, kahit na maraming mga pamilya dito ang nagsanay ng kanilang mga katawan sa sukdulan, hindi sila mga teknikal na totong, cultivator. Sa pag-iisip na iyon, kahit na sila ay mahiwaga, sila ay itinuturing pa rin na bahagi ng secular na mundo, at pinahintulutang makipag-ugnayan sa mga tao doon. Ang matataas na matatanda ng tatlong malalaking pamilya sa Yanam ay magandang halimbawa nito. Kahit na akala nila ay mga magsasaka, hindi naman pala. Nakalulungkot, hindi madaling sabihin maliban na lang kung talagang inaaway ang mga ganitong tao. Alinmang paraan, pinag-iisipan ni Gerald ang lahat ng ito dahil iniisip niya kung talagang may suporta ang mga Morningstar mula sa mga tunay na magsasaka. Kabanata 2402. Naputol ang pag-iisip ni Gerald nang makarinig siya ng katok sa pinto ng kanyang opisina. Maya-maya, pumasok si Aiden bago sinabing, Kuya Gerald. Nakatanggap ako ng tawag na nagsasabing bumalik na si Professor Boyle. Kasalukuyan siyang nasa manor niya, Fresh Cottage. Oh, dalhin mo ako sa kanya. Bandang tanghali na nang dumating ang dalawa sa Fresh Cottage. Kahit sa malayo, nakikita na nila ang lahat ng uri ng halaman at maging ang mga artificial na bundok sa loob ng bakuran ng asyenda. Ang bawat halaman ay tila may sariling espesyal na lugar, at kung makakakita sila ng mga bagay mula sa isang aerial view,
tiyak na masasabi ng dalawa na ang lahat ay nakaayos upang magmukhang isang walong diagram. Tulad ng malamang na nahulaan mo na ngayon, si Professor Boyle ay iba sa iba pang mga eksperto ng paksa, sabi ni Aidan. Shock lang in response, Gerald simply replied, talagang isa siya sa mga mas experience, sigurado yon. Hindi man sinabi ni Gerald, naisip na niya na inayos ni Professor Boyle ang kanyang hardin sa hugis ng isang porma sayon. Kung ano ang porma sayon para kay Gerald ay ayaw talagang pag-isipan ito ng husto. Sa sandaling iyon ng isang magalang na mukhang binata ang lumapit sa dalawa at yumuko bago sinabing, Mr. Baker at Mr. Crawford, sa tingin ko. Inaasahan ka ni Professor Boyle. Humanda ka, sagot ni Aidan, na nagudyok sa binata na akayin sila patawid sa hardin at papasok sa parlor ilang sandali pa, sinalubong sila ng paningin ni Professor Boyle na may dalang tsaa sa harapan niya. Kahit na mukhang nasa 70s ang lalaki, kitang-kita ni Gerald na medyo masigla pa rin ang mga mata nito. Sa hula ni Gerald, malamang na natuto na ang lalaki ng ilang basic breathing techniques. Natiyak na ipinaliwanag ang panloob na lakas sa kanyang elixir of life field. Gayunpaman, si Professor Boyle ay tila hindi nagtataglay ng anumang martial arts. Sa hitsura nito, nilinang lamang ng matanda ang kanyang panloob na lakas upang pangalagaan ang kanyang chi at ibalik ang kanyang katawan. Alinmang paraan, pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, dumiretso si Aidan sa punto sa pagsasabing, kaya, Professor Boyle, narito ang aking kapatid upang magtanong tungkol sa puno ng Divine Fruit. Napakahalaga sa amin ng impormasyon sa puno, kaya umaasa kaming matutulungan mo kami. Oh, so yun ang tawag mo dun. Habang isinasagawa ang aking pananaliksik, tinawag ko itong Phoenix Spirit Tree sa halip dahil ang istruktura ng puno at mga sanga nito ay kahawig ng isang phoenix. Alinmang paraan, una kong nabasa ang tungkol sa puno sa ilang mga sinaunang libro. Kung hindi dahil sa pangyayari noong nakaraang taon, malamang ay hindi ko na maalala ang tungkol sa puno noong una kang lumapit sa akin at nagtanong tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang puno ay wala na, at pagkatapos ng mahabang panahon, halos walang anumang impormasyon tungkol dito. Ano pa, ang puno ay hindi gaanong karapat-dapat pag-aralan. Paliwanag ni Professor Boyle. Isang insidente, tanong ni Gerald. Oo, well, mga isang taon na ang nakalipas nang magpadala sa akin ng sulat ang isang babae na nagngangalang Phoebe Willow, humihingi ng tulong para mahanap ang Phoenix Spirit Tree. Sa loob ng liham, ay isang mahalagang detalye na nagsasaad na hindi lamang umiiral ang sinaunang puno, ngunit nagbunga din ito minsan bawat dekada para sa kawalang hanggan. Sa kasamaang palad, ang lokasyon ng puno ay napakalayo sa radar na kahit ang matalinong si Phoebe ay hindi mahanap ito, na nagresulta sa paghingi niya ng tulong sa akin. Nang maramdamang interesado si Aidan sa paksa, idinagdag ni Professor Boyle, para sa konteksto, si Miss Willow ay naging estudyante ko sa loob ng isang taon noong mas bata pa siya. Sa pag-iisip na iyon, sa palagay ko ay dapat nasa edad 40 na siya ngayon. Sa kabila nito, mayroon siyang napakalawak na kaalaman sa larangan ng botanika. Masasabing higit pa sa akin. Kung tutuusin, nagawa niyang pangalanan at sabihin sa akin ang kasaysayan ng ilang sinaunang halaman na hindi ko pa naririnig kailanman. Kung ano man ang kaso, naramdaman ko na noon na wala siyang balak mag-focus sa pag-aaral. Totoo, hindi nagtagal nang nilabag nila ng kanyang kasintahan ang ilang matitinding tuntunin sa universidad bago umalis ng magkasama sa kolehiyo. Pagkatapos noon, nawalan ako ng kontak sa kanya hanggang sa araw na ipinadala niya sa akin ang liham na iyon. Nakita ko. At ano ang nasa sulat? Tanong ni Gerald sa medyo nag-aalalang tono. Siya, para sa isa, ay may pakiramdam na si Phoebe ay malamang na nauugnay sa mahiwagang sinaunang mga mangkukulam. Kung tutuusin, bakit pa siya magiging pamilyar sa mga sinaunang halaman? Ang pagiging napakaraming kaalaman sa botany ay isang malinaw na palatandaan na siya ay isang inapo ng mga mangkukulam. Kapag nahanap na niya ang puno ng Divine Fruit, tiyak na makukuha niya ito upang tulungan siyang hanapin ang porma sayon ng mga mangkukulam. Kabanata 2403. At saka, nasaan na si Miss Phoebe? Tanong ni Aidan. Sa kasamaang palad, wala akong ideya, wala akong kahit na numero ng kanyang telepono. Anuman,
ang liham ay nakasaad na ang Divine Fruit Tree ay dapat kung saan bumababa ang Heavenly Fire. Gayunpaman, kahit na matapos ang pag-iisip tungkol dito sa loob ng isang taon, tila hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Pinagmasdan ko itong mabuti, at sa buong kasaysayan ng lupa, ni minsan ay hindi bumaba ang apoy sa langit. Ungol ni Professor Boyle na napabuntong hininga habang umiiling. Bagaman wala akong maisip na lugar na tumutugma sa paglalarawang iyon, alam ko na ang puno ng Divine Fruit ay nasa North Desert, sagot ni Gerald. Bakit ganun? Tanong nang nagulat na si Professor Boyle. May mga dahilan ako. Anuman, pinaplano kong gamitin ang lahat ng aking mapagkukunan upang suriin ang North Desert para sa puno ng Divine Fruit. Dapat kong mahanap ito sa lahat ng mga gastos. Anuman, dahil ang mga bagay ay dumating sa ito, nagmumungkahi ako ng isang panukala. Sa asensya, makikipagtulungan ako sa iyo upang mahanap ang puno, ngunit bilang kapalit, tumulong ka sa paghahanap kay Miss Willow para sa akin. Call it a hunch, but I just have a feeling that she's from a mysterious family, sagot ni Gerald. Kahit na alam ni Gerald na ang paghahanap sa puno ay magiging katulad pa rin ng paghahanap ng karayom sa isang dayami, wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Iyon na ang kanyang huling pagkakataon na makapunta sa Yearning Island. Hindi alintana, tumanggo ang propesor bilang tugon bago sinabing, deal. Bagamat hindi ko alam ang eksaktong lokasyon niya, alam kong mula siya sa Hilaga. Tatanungin ko ang aking mga dating mag-aaral upang makita kung mahahanap ko ang kanyang bayan. Bago pa matapos ang pagsasalita ng propesor ay biglang namutla ang mukha niya at umubo ng husto. Napagtanto na siya ay umuubo pa nga ng dugo ngayon, ang nagulat na si Aiden ay napabulalas, Professor Boyle. I'm fine. Relapse lang ito ng isang lumang isyo. Tuldok-tuldok, truth be told, hanggang ngayon lang ako nakaligtas dahil sa mga sinaunang librong nabasa ko. Tuldok-tuldok, para sa konteksto, natuklasan ko na ang mga sinaunang tao ay nagpatagal pa, kanilang buhay sa pamamagitan ng paggamit ng kombinasyon ng mga partikular na diskarte sa paghinga at mga espesyal na porma sayon. Sa sinabi nito, sa pagtulong sa iyo, tinutulungan ko rin ang aking sarili. Kung tutuusin, kapag nakita ko ang malamang na extinct na halaman na ito ng sarili kong mga mata, tiyak na mamamatay ako ng payapa. Sagot ng propesor habang pinupunasan ang dugo sa gilid ng bibig. Sa sandaling iyon nang tumakbo ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa parlor habang sumisigaw, Ama! Nakasunod sa kanyang likuran ang isang dalaga na mukhang nasa 20 anyos. Nang makita ang lahat ng dugong naubo ng propesor, tumakbo ang babae palapit sa kanya bago nag-aalalang nagtanong, Are you okay, Lolo? Panipi. Mabubuhay ako, sagot ni Professor Boyle habang winawagayway ang kanyang kamay bilang pagtiyak. Naturally, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi paniniwalaan iyon. With that, he glared at Aiden before scowled, inconsiderate, much. Medyo matagal nang may sakit ang tatay ko, at hindi siya pinahihintulutang mapagod ang kanyang isip. Ngunit narito ka, iniistorbo mo siya. Please umalis ka kaagad. Isipin mo ang ugali mo, Fable. May importante tayong negosyong aasikasuhin. Ganti ng professor. Ngayon ay mapait na ngumiti, sinamantala ni Gerald ang pagkakataong sabihin, para linawin, Mr. Boyle, hindi kami umaasa ng tulong ng libre. Alam ko na ang sakit ni Professor Boyle ay nagmula sa isang pinsala sa puso at baga mula sa mga 10 taon na ang nakalilipas. Noong panahong iyon, maaaring naisip mo na ito ay isang maliit na pinsala lamang nagagaling pagkatapos ng operasyon. Gayunpaman, masisiguro ko sa iyo na kung si Professor Boyle ay hindi natutunan ang mga diskarte sa paghinga sa kanyang mga 40 upang palakasin ang kanyang panloob na lakas, malaki ang posibilidad na siya ay patay na ngayon. Kabanata 2404. Ano? Sagot ng nagtatakang si Professor Boyle habang nakatingin kay Gerald. Anong creepy ang niluluwa mo? May tuberculosis lang ang lolo ko. Umuulit lang ito kapag pagod na siya, kaya huwag na tayong takutin. Umalis ka na lang. Ganti ng inis na babae. Tumigil ka, Harmony. Ungol ni Professor Boyle habang dahan-daang bumangon bago tumingin kay Gerald na may halong pagtataka. Para isipin na ganoon kadali mong makikita ang kalagayan ko, Mr. Crawford.
Sa ganoong detalye din. Isa kang hidden master, deklare ng propesor, na iniwang ganap na tulala si Harmony. Bago siya makapagsalita ng isa pang salita, idinagdag ng propesor, tama na, nagsimula akong matuto ng mga diskarte sa paghinga noong ako ay 40, at ang aking lakas ay tumaas ng husto pagkatapos. Sa isa sa aking mga sumunod na pagdalugad, nagtungo ako sa isang primitive na kagubatan upang maghanap ng mga kakaibang halaman. Tuldok-tuldok, gayunpaman, nasugatan ako ng husto ng isang malaking sawa. Nalang at nakalabas kaming dalawa ng buhay, at agad niya akong pinaopera, sa aking pagkabalisa, kahit na matapos ang ilang pagsusuri at ang katotohanan na sinabi sa akin ng doktor na ako ay ganap na gumaling, ako ay magbabalik at uubo ng dugo sa tuwing ako ay makaramdam ng sobrang pagod. Sa lahat ng sinasabi niyan, maaari mo bang ipaliwanag ang tungkol sa kalagayan ko? Nagulat si Professor Boyle. Kung tutuusin, hindi man lang niya ito nasasabi sa kanyang anak o apo. Siyempre, basically, bukod sa pananakit sa iyo ng pisikal, nasira din ng sawa ang iyong mga meridian sa puso at baga. Sa pag-iisip na iyon, hindi pagmamalabos na ang mga diskarte sa paghinga at pagbuo ng pag-aalaga. Ang nagpapanatili sa iyo ng buhay hanggang ngayon. Gayunpaman, naniniwala ako na ang mga relapses ay nagiging mas madalas sa mga nakaraang taon, at ito ay lumalala din sa bawat oras. Tama ba ako? Nakangiting sagot ni Gerald. Ikaw talaga. Bakit ito nangyayari? May kaugnayan ba ang edad na ito? Tanong ni Professor Boyle sa sobrang magalang na tono. Bagaman totoo na lumalala ang kondisyon habang tumatanda ka, hindi naman talaga major factor ang edad. Pagkatapos ng lahat, dahil nagsasanay ka ng mga diskarte sa paghinga sa loob ng mahabang panahon, hindi lamang mas mahusay ang iyong katawan sa paghawak ng mga pinsala, ngunit mabubuhay ka ng mas mahaba kaysa sa mga regular na tao. Sa sinabi nito, ang susi sa pag-aayos ng iyong kondisyon ay nasa pagbuo. Nakangiting sagot ni Gerald. Ang pagbuo ng pag-aalaga, tanong ng professor na mukhang estudyante ngayon. Bingo! Nung napansin ko na yung formation mo nung second na nakarating ako dito. Gayunpaman, hindi nagtagal at hindi ko nakumpleto ang iyong porma sayon. Dahil doon, nakakatulong lang ito sa iyong kondisyon. Upang mas maipaliwanag iyon, isipin ang isang bata na nabusog pagkatapos kumain ng kalahating mangkok ng kanin. Ngayon isipin ang parehong bata sa kanyang 30s. Sa tingin mo ba ay sapat pa sa kanya ang kalahating mangkok ng kanin? Sagot ni Gerald. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Ang totoo, habang medyo detalyado ang diagram ng formation na nabasa ko, hindi ko naintindihan ang ilang bahagi sa simula. Dahil doon, nakumpleto ang kanilang bahagi ng formation sa pamamagitan ng guesswork. Gayunpaman, ilang oras na ang nakalipas nang mapansin ko na sa paglipas ng mga taon, ang porma sayon ay tila nagbibigay ng paunti-unting enerhiya sa akin. Dahil sa pag-unawa niyan, pinag-aralan ko ulit ang libro at hindi nagtagal, alam ko na ang pagbuo ay nangyayari ng isang banal na bato, bilang pinagmumulan ng kuryente. Paliwanag ni Professor Boyle. Talaga, sa katunayan, ilang taon na ang nakalipas nang sabihin sa amin ng aking ama na hanapin ang isang banal na bato. Sa kasamaang palad, hindi kami nakakuha ng anumang balita tungkol dito sa loob ng maraming taon, iyon ay, hanggang sa alam ko na ang Morning Stars ay may maraming banal na bato na nakatago. Nakalulungkot, gaano man kalaki ang handa kong bayaran, tumanggi silang magbigay ng anuman. Tayo, dagdag ni Fievel habang umiiling. Sa puntong ito, maging siya ay gumagalang kay Gerald, nobela. Sa totoo lang natutuwa ako na hindi nila ginawa. Pagkatapos ng lahat, habang totoo ang epekto ng formation ay doble sa tulong ng mga banal na bato, ang paggamit ng isang banal na bato sa isang hindi kumpletong porma sayon ay papatayin ka sa ilang segundo. Sagot ni Gerald. Kabanata 2405. Iyon, ungol ng gulat na si Professor Boyle. Nakangiting umiling si Gerald, simpleng sumagot si Gerald, lead me to your garden para matingnan ko ng maayos ang formation mo, Professor. Nang nasa likod bahay na ang lahat, huminga ng malalim si Aidan. Agad na nabuhayan ng loob, naudyukan siyang ibulalas, aking salita. Ang paglilinang sa ganitong kapaligiran ay doble ang epekto nito. Sumasang-ayon ako. Nais kong linawin,
Gayunpaman, na mayroong maraming uri ng mga porma sayon, at ang mga naglilinang ay maaaring gamitin ang mga ito upang mapahusay ang kanilang paglilinang o upang mapangalagaan ang kanilang mga katawan. Para sa isang mas tiyak na halimbawa, kung nais mong doblehin ang mga resulta ng paglinang ng panloob na lakas, kailangan mo lamang na linangin sa loob ng isang pagbuo ng kondensasyon, sagot ni Gerald. Hindi ko akalain na magiging ganito kakaalam tungkol sa mga arcane formation na ito, Mr. Crawford, sabi ng impressed professor. Si Harmony, gayunpaman, ay galit na sumagot, huwag mong bilhin ang kanyang kalokohan, lolo. Ang istruktura ng iyong hardin ay perpekto na. Anong paglilinang at mga porma sayon? Anong creepy? Malinaw na hindi naniniwala si Harmony sa sinabi ni Gerald. Kung tutuusin, bakit siya umasta na parang isang matanda na malamang ay halos kasing edad niya ito? Sa mga hindi pa nakakaalam, baka isipin nilang professor si Gerald. Hindi rin nakontento si Harmony na ang kanyang lolo ay tila isang estudyante ngayon bago si Gerald. Karaniwang ang lolo niya ang nagpapaliwanag, at hindi iyon dapat magbago sa sitwasyong ito. Alinmang paraan, nang marinig kung gaano nagdududa si Harmony, umiling lang si Gerald na may mapait na ngiti. Kasunod nito ay pinitik niya ang kanyang daliri at ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng pagkalaglag ng panga ng lahat. Sa simpleng kilos na iyon, kahit papaano ay napakilos ni Gerald ng ilang pulgada ang isa sa mga artificial na burol. Bulalas ng natulala na si Harmony habang si Professor Boyle ay napaatras sa kanyang pagkabigla. Baliwala ang kanilang sorpresa, nagpatuloy na lamang si Gerald sa paglipat ng ilan pang artificial na burol. Sinigurado rin niyang baguhin ang direksyon ng umaagos na tubig sa tabi nila. Sa lalong madaling panahon, ang porma sayon ay mukhang ibang-iba sa kung paano ito naging orihinal. Sa puntong ito, ganap na tumahimik si Harmony, hindi nang ahas na magsalita ng anupaman. Either way, ngayong tapos na siya, na-prompt si Gerald na sabihin, the fundamental purpose of a formation is to borrow force. Umaasa kami sa mga regular na pagbabago sa 5 elemento ng langit at lupa upang humiram ng gayong puwersa. Anuman, lahat ng bagay sa planetang ito ay mapapakain ng puwersang iyon. Kasunod nito, nagsimulang kumanta si Gerald sa kanyang paghinga. Habang ginagawa niya iyon, nagsulat siya ng mga komplikadong simbolo sa hangin gamit ang dulo ng kanyang daliri, na nakatutok sa gitna ng porma sayon. Ang bawat simbolo ng spell ay inilagay sa iba't ibang mga lugar ng formation at nang maibaba na niya ang huling simbolo, sinabi ni Gerald, well, kumpleto na ang formation. Sa ikalawang pagtatapos ng kanyang pangungusap, isang nakapapawi na simoy ng tagsibol ang nagsimulang umihip sa likod bahay. Habang humihinga ang lahat, nakaramdam agad sila ng panibago. Para naman kay Professor Boyle, hindi nagtagal bago niya naramdaman ang mabilis na paggaling ng kanyang mga pinsala sa puso at baga. Para bang hindi iyon kahanga-hanga, mabilis na tumutubo ang mga halamang gamot at bulaklak sa paligid nila. Sa oras na tumigil sila sa paglaki, ang bawat pulgada ng lugar ay napuno ng matingkad at makulay na mga halaman. Malamang na nabigla sa lahat ng ito, napasigaw si Harmony sa takot bago nagtago sa likod ng kanyang ama. Lingid sa kanyang kaalaman, nanginginig na pala ang mga paa ng kanyang ama sa buong oras na ito. Paying the duo no attention, Gerald eventually added, now that the formation is complete, using holy stones will surely double its effect. Sa kanila, naniniwala ako na magagawa mong ganap na gumaling sa loob ng wala pang 10 araw basta't patuloy mong ginagamit ang iyong teknik sa paghinga. Napakaganda, bulalas ng excited na professor. Kabanata 2406. Ngunit, ang mga banal na bato ay nasa Morning Stars pa rin. Sa katunayan, naniniwala akong iniimbak nila ang lahat ng mga banal na bato sa loob ng bansa. Kung iisipin, naaalala ko ang mga miyembro ng kanilang pamilya na gumagamit ng mas advanced na paraan sa paghinga kumpara sa aking ama. Kaya ba kailangan nila ang lahat ng mga batong iyon? Tanong ni Fable. Pag-aalinlangan mo, hindi nila kailangan ang ganoong karami para lamang magtanim. Ngayong alam ko na ang laki ng kanilang pag-iimbak, gayunpaman, naniniwala ako na maaaring inihahanda nila sila para sa isa pang partido na sumusuporta sa kanila. Bukod doon, hindi mo kailangang mag-alala. Ang kailangan mo lang gawin pagkatapos nito ay sundan si Aiden sa kanilang manor at ipakita sa kanila kung ano ang ibibigay ko sa iyo.
Tiyak na mas magiging masunurin sila sa pagbibigay sa iyo ng ilang mga banal na bato sa puntong iyon. Kakailanganin din ni Aiden ang ilang mga bato para sa kanyang pagtatanim, sagot ni Gerald. Mukhang may plano. Bagaman, ano ba talaga ang dinadala natin? Tanong ni Aiden. Sa pagtingin sa kung gaano sila ka-curious, pasimpleng naglakad si Gerald papunta sa bulwagan at kumuha ng isang papel pati na rin ng panulat. Kasunod nito, isinulat niya, Gerald Crawford, sa papel. Para kay Gerald, ito lang ang kailangan niya para ibigay sa kanila ng Morning Stars kahit 100 banal na bato. Kahit na ito ay naging sanhi ng pagkalito ni Fable, si Aiden ay tumango lamang ng may kumpiyansa. Sa paglipat pabalik kay Jackson, nakalubog pa rin siya sa kalungkutan pabalik sa kanyang manor. Kung iisipin, nawalan na siya ng 2 sa kanyang mga anak sa 2 araw na halos hindi nakabalik si Gerald. Nakakadurog talaga ng puso. Mas mabuting dumating na ang mga elder ng Thunder Sword Sect. Kung hindi, maaaring kailanganin nating ipagpaliban ang birthday banquet sa kinabukasan. Reklamo ng galit na si Jackson. Bilang, nag-alinlangan na tumango ang 6 na matatanda. Sa lahat ng nangyari, tila hindi interesado si Gerald na iligtas ang kanilang pamilya. Pagkatapos ng maikling paghinto, si Third Elder ay na-prompt na sabihin sa malamig na tono, kung mabaygo ang lahat, tandaan na bukod sa pagkolekta ng mga banal na bato para sa Thunder Sword Sect, ang Morning Stars ay may isa pang mahalagang misyon. Hindi mo masasabing, yung tinulong natin. Pangatlong kuya, nabaliw ka na ba? Bawal na ang pag-uusap tungkol dito, pero magmumungkahi ka na palalayain natin siya. Pakli ng pangalawang elder na ang mukha ay nanigas na. Tama si second brother. Malamang na mas malakas siya kaysa sa Thunder Sword Sect, at bukod pa rito, responsable kami sa pagbabantay sa kanya. Kung pakakawalan natin siya, posibleng mas nakakatakot pa siya kaysa kay Gerald. Dagdag ni Grand Elder habang umiiling. Ano ang dapat ikatakot? Hahabulin lang niya si Gerald kapag nakalaya na siya, hindi kami. Bukod pa rito, malamang na may masamang dahilan ang Thunder Sword Sect para bantayan natin ang lokong iyon sa halip na gawin ito mismo. Ang teorya ko ay natatakot sila na maghayganti siya sa kanila kapag lumaya siya, kaya naman ginagamit nila kami bilang alarm signal. Sa ganoong paraan, magkakaroon sila ng oras upang mag-react habang ang baliw ay nakikipag-ugnayan sa pagpatay sa amin. Sagot ni Third Elder, Nobela. Itigil mo na ang usapan ito. Hindi ako papayag. Deklara ni Jackson nang makatayo siya habang umiiling. Kaagad pagkatapos niyang sabihin iyon, isang mayordomo ang tumakbo palapit sa kanila habang balisang sumisigaw, "Di masamang balita, guro." "Go on," bulong ni Jackson habang ang mga mata ay nahulog sa papel sa nanginginig na kamay ng mayordomo. Pagkatapos ng isang lagok, bamulong ang mayordoma, nasa labas ang mga tauhan ni G. Gerald. Sinabi nila sa akin na ipakita ko ito sa iyo, at bilang kapalit, humihingi sila ng 100 banal na bato. Sila, ano sila? Bulalas ni Jackson na nanginginig na sa galit. Maging ang 6 na matanda ay naasar nang makita ang buong pangalan ni Gerald sa papel. Aktibong nagpipigil ng kanyang galit, si Second Elder ay naudyukan na umungol, 100 piraso. Kung humingi lang siya ng 10, mabibigyan na namin siya kahit labag iyon sa kasunduan namin sa Thunder Sword Sect. Wala bang ideya ang batang iyon na kami na? Nakakuha lamang ng 109 na mga banal na bato pagkatapos ng walang kapagurang paghahanap sa loob ng 3 taon. Tandaan, binigyan tayo ng Thunder Sword Sect ng 5 taon para mangolekta ng 120 sa kanila. Sa sobrang hirap nilang makuha, hindi ko na mabilang kung ilang disipulo ang nasugatan o napatay para lang makuha ang mga batong mayroon tayo ngayon. With that said, malinaw na tumatawid si Gerald sa linya dito. Sigaw ni Grand Elder. Habang pansamantala tayong ligtas kung ibibigay natin kay Gerald ang mga banal na bato, ang Thunder Sword Sect ay magkakaroon ng ating mga ulo. Ito ba ang paraan ng Diyos para sabihin na dapat nating tapusin ang ating pamilya? Hindi na kung mamatay tayo. Pero kailan? Sigaw ng natitirang matatanda habang si Jackson na nakabalik sa kanyang upuan ay nakita sa papel, ganap na nawalan ng salita. Hindi tayo mamamatay sa lalong madaling panahon. Nasa atin pa rin ang triumph card na iyon. Deklara ni Third Elder habang inihampas ang kamay sa mesa. Kabanata 2407.
Ikaw ba ay, nagmumungkahi na sundin natin ang iyong naunang plano? Tanong ni Grand Elder habang ang lahat ay nag-aalalang sulyap. Ako ay, si Gerald o kami, palayain natin siya, sagot ni Third Elder. Matapos ang isang maikling paghinto, kalaunan ay inihampas ni Jackson ang kanyang mga kamay sa mesa habang sumigaw, fine. Kung may maliman, papasanin na lang natin ang kahihinatnan. Ituloy natin ang plano. Sumasang-ayon ako, dagdag ni Grand Elder sabay tango. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Pagkatapos ng mahabang talakayan, kumuha ng susi ang grupo ng mga lalaki at nagtungo sa piitan ng Morningstar Manor. Mayroong 18 pinto na humahantong sa piitan, bawat isa ay may sapat na booby trap at ang ilan ay natatakan pa ng mga porma sayon. Ito ay upang maiwasan ang hindi autorisadong pagpasok at para din maging mahirap para sa mga pagtatangka sa pagtakas. Sa alinmang paraan, pagkatapos na dumaan sa mga pintuan na iyon, natagpuan ng grupo ang kanilang mga sarili sa isang yungib. Malapit na sila ngayon sa kung saan nakakulong ang loko. Ilang sandali lang bago nakarating ang grupo sa isang hemispherical na kuweba na napapaligiran ng mga porma sayon na may napakalaking hangarin na pumatay pati na rin ang isang maalamat na banal na espiritu. Ang loob mismo ng kuweba ay kahawig ng isang parisukat ng templo, at sa pinakagitna ng parisukat na iyon ay isang parisukat na altar na may hugis singsing na lawan na nakapalibot dito. Sa ibabaw ng altar, lumuhad ang isang matanda na may kulay abo na ang mga clavicle ay nabutas ng 36 na kid ng bakal. Sa kapal ng kanyang balbas, sa totoo lang ay kahawig sila ng tinutubuan na mga damo. Anuman, nang mapansin ang presensya ng grupo, malamig na sumigaw ang matanda, at dito ko naisip kung sino iyon. So, kayo na lang mga mortal. Bakit ka nandito? Nag-utos ba ang mga bastos na iyon mula sa Thunder Sword Sect? Kitilin mo ang buhay ko. Kung gayon, hindi ko nais na maging masama, ngunit ang iyong maliit na grupo ay hindi man lang makapaglagay ng isang scratch sa akin. Kung gusto nila akong patayin, patapusin ako mismo ng Thunder Sword Sect. Kasunod nito, tumawa ng baliw ang matanda, dahilan para kinilig silang 7. Sa kalaunan, gayunpaman, lumunok si Jackson bago sinabing, huwag kang magalit, Senior Moldel. Hinding-hindi kami maglalakas loob na kitilin ang iyong buhay. Ang pagsubaybay sa iyo ay bahagi lamang ng aming mga order. Sa pag-iisip niyan, patawarin mo kami. Talaga, Senior Moldel, alam na namin ang iyong paglilinang ay walang kapares, kaya hindi kami kailanman gagawa ng anumang bagay na bastos sa iyo. Dagdag ni Grand Elder na nakayuko. Cut the creepy and get to the point. Ano ang gusto ninyong 7 munting mortal? Angal ng matanda, na nagudyok sa kanilang 7 na lumuhad. Ngayon nanginginig sa takot, sumigaw si Grand Elder, pipa umanhin, ngunit sana ay handa kang tulungan kaming labanan ang isang kaaway namin. Ano, gusto mo bang tulungan kitang talunin ang isang kalaban? Niloloko ba ako ng tenga ko pagkatapos makulong dito ng 30 taon? Mga master mo yang Thunder Sword B** starred no. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanila sa halip? Ganting sabi ng matanda habang nanunuya. Di maniwala ka sa amin kapag sinabi naming ikaw lang ang pag-asa namin. Kung tatanggi kang tumulong, malamang mamamatay tayo ngayong gabi. Sagot ni Jackson. Kung pipiliin mong tumulong, handa kaming mag-alok sa iyo ng maikling panahon ng kalayaan. Bulong ng iba habang patuloy silang nagpapalitan ng tingin. Oh, sagot ng matanda habang kumikinang ang mga mata. Natural, hindi lang siya interesado sa panandaliang kalayaang ipinangako nila. Kabanata 2408. Bagamat hindi niya tatanggihan ang kalayaan, may iba pang nasa isip niya. Una, ang katotohanan na ang 7 mortal na ito ay bumaba dito ng walang pahintulot mula sa Thunder Sword Sect ay may parusang kamatayan. Sa pag-iisip na iyon, kung handa silang ipagpatuloy ang kanilang buhay para lamang mapalaya siya, gamitin iyon na ang kaaway ay napakalakas. Nobela. Ganyan ba talaga siya kalakas? Tanong ng matanda. Siya nga, at sa kabila ng pagiging bata pa niya, malamang na mas malakas siya kaysa sa 3 elder ng Thunder Sword Sect. Alam namin dahil kahit na matapos ang napakaraming taon ng paglilinaw, lahat kaming 7 ay hindi man lang napigilan ang isang pag-atake mula sa kanya. Sagot ni Jackson habang nagsimulang magpaliwanag tungkol sa pagkamatay ni Gerald at ng kanyang mga anak. Natural, nagulat ito sa matanda habang iniisip niya,
upang isipin na ang mundo sa labas ay nagbago ng malaki pagkatapos makulong dito sa loob lamang ng ilang dekada. Para maging ganito kalakas ang batang iyon, dapat na siya ay isang tunay na magsasaka, mula sa paglilinaw, kaharian tulad ko. Kung maaari niyang makipag-away ng maayos sa bata sa panahon ng kanyang sandaliang kalayaan, mailabas man niya ang lahat ng galit at hinaing na naipon niya sa loob ng maraming taon. Sa paggawa nito, sa wakas ay mapapawi niya ang kanyang pagdurusa sa isip ng kaunti. Paglingon sa 7 nakaluhod na lalaki na naghihintay pa rin ng kanyang sagot, ang matanda ay kalaunan ay nagsabi, "Sige, tutulong ako." Gayunpaman, ililibre mo ba talaga ako? Tungkol dyan, huwag magalit, Senior, ngunit hindi namin maaaring hawakan ang mga chain formations. Madudurog kami kung gagawin namin. Bukod doon, mayroon kaming access sa isang soul shifting formation. Kung hindi ka tatutol, gagamitin namin ang formation para ilipat ang iyong pangunahing kaluluwa sa katawan ng ibang tao. Tandaan, gayunpaman, na ang porma ay tatagal lamang ng 4 na oras. Sa nito, kapag natapos na ang oras, kailangan mong ibabalik sa iyong katawan, paliwanag ni Jackson. Ang 4 na oras ng kalayaan ay ang pinakamahusay na maaari nating ikompromiso, dagdag ni Grand Elder. Ipinakulong ako ng Thunder Sword Sect dito dahil alam nila na ako ay isang prangka na tao na mahilig maglakbay. Sa madaling salita, alam nilang mararamdaman ko ang totoong pagpapahirap dito. Bukod doon, pasok ako. 4 na oras, ito na. Natatawang deklara ng matanda. Nang marinig iyon, tumalon ang Grand Elder bago itinapon ang isang matandang lalaki sa kanyang mga kamay. Nang makita niya iyon, si Jackson ay na-prompt na sabihin, "We'll be casting the spell now, Senior." Tulad ng sinabi nila, ang pagbuo ng pagbabago ng kaluluwa ay masisira pagkatapos ng 4 na oras. Gayunpaman, ang hindi nila binanggit ay ang katotohanan na kung ang matanda ay magtangkang maghiganti sa kanila, ang porma sayon ay agad na sisibog, kaya masisira ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, naniniwala sila na ang matanda ay sapat na matalino upang malaman na mayroon silang backup na plano. Sa pag-iisip na iyon, parehong nasa panganib ang magkabilang panig na nasa panganib. Ang 7, para sa isa, ay naniniwala na ang matanda ay hindi sapat na tanga upang tapusin ang kanyang buhay para lamang patayin ang mga ito, na mas nagbigay sa kanila ng lakas ng loob na palayain siya. Anuman ang kaso, sa ilang sandali matapos ang pagbuo ng pagbabago ng kaluluwa ay sinimulan, ang pangunahing kaluluwa ng matanda ay makikitang bumangon mula sa kanyang katawan bago mag-transform sa isang sinag ng liwanag na mabilis na bumaril sa katawan ng patay na matanda na kamamatay, lang ng 7. Hindi nagtagal ay iminulat ng bangkay ang mga mata nito at nang ganap na imulat ang kanyang mga mata, nagsimulang samilaw ang makinang na liwanag mula sa kanyang katawan. Habang tinatakpan ng 7 lalaki ang kanilang mga mata, narinig nilang tumawa ng malakas ang matanda habang sumisigaw, "Ha! Buti na lang libre." Kasunod nito, ang matanda ay nagbagong anyo sa isang daloy ng liwanag, na wala sa manipis na hangin. Senior, sigaw ng 7 lalaki habang mabilis na tinatakbuhan siya. Ang Morningstar Manor ay itinayo sa bahagi ng isang bundok, at nang wakas ay naabutan nila ang matandang lalaki sa likod ng bundok, nasaksihan nila itong kumikinang na gininto ang pag-atake habang sumisigaw ng, "Makulog Immobilite." Lahat sila ay nakadilat lamang habang ang matanda ay nagpaputok ng napakalakas na light blade. Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng maalamat na cultivation realm? Ungol nilang 7 sa kanilang sarili, lahat ay natigilan sa gulat. Kabanata 2409. Matagal nang naramdaman ko, si Linden Moldel, ito. Halika dito. Pang-iinis ni Linden habang lumilingon sa 7 lalaki. Oo, Senior. Tanong ng mga lalaki habang maingat na lumapit sa kanya. Ibigay mo sa akin ang address niya para makausap ko siya. Gayon din, kailangan kong gawin mo ang isang bagay para sa akin bilang kapalit. Kung hindi, hindi ako tutulong sa problema mo. Sabi ni Linden sabay ngisi. Bagamat nagulat sila, pagkatapos mag-isip tungkol dito ng ilang sandali, tumanggaw si Jackson bago sumagot, "Sige, Senior. Sagutin mo ang iyong kahilingan. Alam kong inutusan ka na bantayan ako, kaya hindi ako hinihiling na palayain. Sa kabaligtaran, naniniwala ako na ang aking kahilingan ay dapat sapat na simple upang matupad. Kita nyo,
Habang nagsasanay ako noong kabataan ko, nagkaroon ako ng anak sa secular na mundo, at kung saan ay sinimulan nila ang pamilya model na nagsanay ng mga lihim na pamamaraan. Ako, para sa isa, ay naniniwala na ang kaalaman ay dapat na naipasa sa mga henerasyon, ngunit sa isang tabi. Nais kong hanapin ninyo ang lahat ng aking mga inapo. Kung may nakita ka man, ipakita mo lang sa kanila itong batong tapyas at sabihin sa kanila na makipagkita sa akin. Mayroon akong isang hanay ng mga diskarte sa espada na ipapasa sa kanila. Paliwanag ni Linden. Kasunod nito, pinagdikit niya ang kanyang mga daliri habang nagukit ng ilang simbolo sa isang patag na bato. Kung ang mga inapo na nakita ng 7 lalaki ay mga tunay na model, tiyak na maiintindihan nila ang mga simbolo. Mabuti naman, Senyor. Nangangako kaming gagawin namin lahat ng aming makakaya. Mabuti. Kapag naayos na ang lahat, ituturo ko sa inyong lahat ang isang hanay ng mga diskarte sa paglilinang na magpapalaki sa inyong posibilidad na ma-access ang cultivation realm. Sagot ni Linden na naging dahilan ng pag-freeze agad nilang 7. Matapos magpalitan ng tingin, lahat sila ay lumuhad bilang pasasalamat bago ibinahagi ang lokasyon ni Gerald kay Linden. Si Linden mismo ay bamulong, nakaka-interes na bata si Gerald. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Kasunod nito, si Linden ay naging ulap ng usok, ganap na nawala sa paningin. Asterisk. Bumalik sa mansyon sa Wayfair Mountain, hindi napigil ang mapangiti sina Aiden at Leo na nagsasanay sa mga diskarte sa pagtatanim na itinuro sa kanila ni Gerald sa loob ng halos 4 na oras. Malinaw na mukhang mas mahusay kaysa dati, si Aiden ay na-prompt na sumigaw, ang mga diskarteng ito ay kahanga-hanga. Talagang mabait si Master sa amin. Sagot ng nakangisi na si Leo habang napakamot sa likod ng ulo. That breathing technique, ungol ng ikatlong boses mula sa labas ng asol. Natural, napalingon nito sina Aiden at Leo sa boses at nakatayo doon, ay isang matandang lalaki na nakalapat ang mga kamay sa kanyang likuran. Nang may maramdamang kakaiba sa matanda, si Aiden ay naudyukan na magtanong sa malamig na tono, "Sino ka?" Ang pamamaraan ng paghinga na iyon ay halos pareho ka sa ultimate immobilizing internal skills na ginagamit ng mga Z-man. Ano ang relasyon mo kay Walter? Mga miyembro ba kayo ng pamilyang iyon? Tanong ng nagulat na matanda sa parehong nagulat na si Aiden. True enough, sinasanay nila ang secret technique ng pamilya Z-man na ibinigay ni Walter kay Gerald. Dahil ito ay isang tunay na pamamaraan na magpapahintulot sa kanila na makapasok sa pagbabawal ng paglilinang, malinaw na hindi inaasahan ni Aiden at Leo na makikilala ito ng matanda sa isang simpleng sulyap. Ano man ang kaso, sa huli ay nagtanong si Aiden, sa isang maingat na tono, "Hindi kami Z-man, ngunit ang aking kapatid ay kaibigan ni Mr. Z-man. Hindi alintana, bakit ka naririto, matanda?" Nakikita ko. Gaya ng hinala ko, si Gerald ay nagsasanay din ng mga tunay na pamamaraan ng cultivation realm. Hindi katakataka na ang 7 lalaking iyon ay sobrang takot. Hindi sila naging kapareha niya. Natatawang deklara ni Linden na tuluyang binaliwala ang tanong ni Aiden. "Hoy ngayon, hindi mo ba iniisip na medyo bastos na hindi ako papansinin kapag malinaw na nakapasok ka sa ating lupain?" Ganti ni Aiden. Hindi ka karapat-dapat sa oras ko. Kunin mo na si Gerald para sa akin. Utos ni Linden, nobela. Ang yabang. Anong klaseng lugar ito sa tingin mo? Kung hindi ka agad umalis, ikaw lang ang may kasalanan sa gagawin ko sayo. Panunuya ni Aiden na ngayon ay punong-puno ng lakas sa tonong may kumpiyansa. Kabanata 2410. Anong gagawin mo sa akin? To think na ganito kayabang kapag kakasimula mo palang linangin ang iyong panloob na lakas. Tingnan mo, habang iniisip mo ang iyong diskarte sa paglilinang ay higit na mahusay, sa aking paningin, ang pamamaraang Z-man na iyon ay isang bagay na wala sa sarili. Pang-iinis ni Linden habang tumatawa ng mapait habang napapailing. Nililigawan mo si kamatayan. Sabay na sigaw ni Aiden at Leo habang sumusugod sa kanya. Sa gulat nila, ikanaway ni Linden ang kanyang kamay na nagpadala ng malakas na alon ng essential chi na lumipad palabas. Hindi niya kapareha ang dalawa. Sa panunood habang sila ay itinapon sa hangin bago bumagsak sa lupa at bumulwak ng dugo, pagkatapos ay sumagot si Linden, "Iligtas mo ito. Maswerte ka na hindi ako pumapatay ng mga inosente."
Kung hindi, patay ka na ngayon. Bago pa makasagot ang dalawa, silang tatlo ay biglang nakarinig ng boses na nagsasabing, "Oh, nandito pala kayong dalawa. Kung libre ka, kumuha ka ng tubig para sa akin. Gusto kong diligan ang mga halaman." Kahit na ang boses ay hindi masyadong malakas, ang lahat ay tila mahiwagang maririnig ito ng malinaw. Para bang hindi pa iyon nakakagulat, sa ilang segundong natapos ang boses, naramdaman ni Aiden at Leo ang daloy ng enerhiya na dumadaloy sa kanilang elixir of life field at ganoon na lamang, ang kanilang mga sugat mula sa pag-atake ng matanda ay ganap na gumaling. Sa katunayan, ang kanilang mga katawan ay malamang na mas mahusay kaysa dati. "Hell yeah!" Deklara ni Aiden nang makatayo na sila ni Leo. "Ano?" Ungol ng gulat na matanda nang maramdaman ang paglaglag ng panga. Siya, para sa isa, alam na kahit na ang kanyang pag-atake ay hindi nakamamatay, ito ay dapat na basagin ang mga meridian ng duo. Sa pag-iisip na iyon, isipin na ang may-ari ng boses ay nagawang pagalingin sila sa ilang segundo. Hindi pa nakita o narinig ni Linden ang gayong pamamaraan. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng atensyon ni Linden ay ang katotohanang hindi niya naramdaman ang presensya ng tagapagsalita sa buong oras na ito. Napakalaking interesante. Paglingon sa may-ari ng boses, hindi nagtagal ay sinalubong ng matanda si Gerald na may hawak na asarol na nagtatanim ng bulaklak sa likod bahay. As it turned out, Gerald was building a condensation formation for Leo and Aiden to cultivate in. Natural, bakit niya magawa ang alinman sa mga iyon, kailangan niyang maglatag ng pundasyon, na siyang kasalukuyang ginagawa niya. Anuman, pagkatapos ng maikling paghinto, nagtanong si Linden sa malakas na boses, "Ikaw si Gerald, tama?" "Ako nga," sagot ni Gerald habang kumukuha ng isang balde ng tubig kay Leo bago ibinuho ang laman nito sa mga binhing katatapos lang niyang ihasik. "Alam mo bang nandito ako para patayin ka?" tanong ni Linden habang nakapikit. "Sheesh, isave mo para mamaya. Nagtatanim ako ng mga bulaklak na ito ay makakatulong sa pagsipsip ng banal na espiritu para sa pundasyong aking itinatayo. Pakiusap huwag mo akong gambolain, kahit na malaya kang maupo at maghintay ng kaunti." Sagot ni Gerald sa seryosong tono. Nang marinig iyon, agad na nanginginig si Linden sa galit. To think na ang brat na ito ay may lakas ng loob na utusan siya. "Aminin ko na ang iyong cultivation ay medyo mataas para sa isang batang lalaki. Sa katunayan, nakita ko na ang iyong healing spell ay talagang kahanga-hanga din. Sa pag-iisip na iyon, sa totoo lang ay gusto kong sirain na lang ang iyong cultivation kanina, iniisip na sayang ang pagpatay sa iyo. Sa kasamaang palad, ang kay-abangan mo ay nagpabago sa akin. Isip, masiyahan sa iyong paglalakbay sa impyerno." Ungol ni Linden habang nakakuyom ang kanyang mga kamao, naglalabas ng napakalaking aura na nakamamatay. Nobela. Tapos ka na, matanda. Kahit na hindi, ipinapayo ko sa iyo na umupo. Halos kalahating oras na lang tapos na ako sa trabaho ko. Sagot ni Gerald habang tinatakpan ang isa pang binhi ng kaunting lupa. "Ikaw, mamatay ka na lang." Sigaw ni Linden habang tinutukan niya ng matinding suntok si Gerald. Kabanata 2411. Siniguro ni Linden na hindi gagamitin ang kanyang Thunderous Immobilite sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, alam niya kung gaano kalakas ang bata, kaya gusto niyang iwang bukas ang kanyang backdoor. Gayunpaman, ang kanyang palad ay nababalot pa rin ng napakalaking mahahalagang chi na sapat na makapangyarihan upang masupol ang pinakadakilang mga dragon at tigre habang siya ay sumusulong. Si Gerald, gayunpaman, ay nagpatuloy lamang sa paghahasik ng higit pang mga buto, ang kanyang likod laban kay Linden sa buong oras na ito. Though this made Linden confident that the arrogant boy will be sure, the second his palm touched Gerald, all his power ay biglang nawala. Sa isang paraan, parang sinalakay niya si Gerald gamit ang isang lobo, at ang lobo ngayon ay tumalbog. "Ano?" sabi ng nakasimangot na si Linden sa sarili habang hindi makapaniwalang nakatingin sa palad niya. "Alam mo, ang iyong pag-atake ay medyo katulad ng sikretong pamamaraan ng isang pamilya na nagtatangkang pumatay sa akin sa ng mga taon na ang nakakaraan. Naalala ko ang pamilyang iyon na pinilit akong tumakas mula sa kanila ng matagal." Tuldok-tuldok. Anuman, tulad ng sinabi ko, ito ay katulad, ngunit sapat na iba para magkaiba. Pagkatapos ng lahat,
Habang ang pag-atake ng iyong palad ay aktibo sa pamamagitan ng mahahalagang chi, ang mga Moldel ay gumamit ng panloob na lakas sa halip, sagot ni Gerald habang inilalagay ang kanyang asarol sa gilid habang inaalis ang dumi sa kanyang mga kamay. Habang pinagmamasdan si Gerald na lumakad papunta sa isang mesa para humigop ng tsaa, ang nakasimangot na si Linden ay naudyok na magtanong, Moldels. Nakikipag-usap ka sa aking mga inapo. So related ka sa kanila. I suppose you know who Christopher is, then, sagot ni Gerald habang kumikinang sa interes ng mga mata. Noon, ginamit ng mga Moldel ang buhay ni Gerald para ibigay ng kanyang ama ang mga ari-arian ng pamilya Crawford. Dahil sa ayaw na magdulot ng anumang gulo sa kanyang pamilya, nagawa ni Gerald na makatakas, at sa paligid ng tanghali nang kinuha siya ni Finlay bilang isang disipulo, na humahantong sa dahan-daw ang pagtatamo ni Gerald ng kapangyarihan ng panloob na lakas. Sa totoo lang, salamat sa mga Moldel na na-activate ang kanyang Herculean Primordial Spirit. Anuman, sa sandaling ang kanyang panloob na lakas ay lubos na pinahusay, ginamit ng batang lalaki ang kanyang bagong natagpuang kapangyarihan upang tapusin ang pamilyang iyon. Ikaw, nakilala mo na siya. Bulalas ni Linden. Meron akong. Sa katunayan, nakilala ko na ang karamihan sa mga Moldel, kahit na karamihan sa kanila ay nauwi sa kamatayan sa pamamagitan ng aking mga kamay. Para naman kay Christopher, namatay siya sa panahon ng Pledge of the Holy Water. Pinaglilingkuran sila ng tama para sa paggawa ng napakaraming masasamang bagay at pagnanais na patayin ako ng labis. Panunuyan ni Gerald. Ikaw, ano, pinatay mo ang karamihan sa aking pamilya. Tanggal ng galit na si Linden. Hindi man lang niya nagawang pag-usapan ang ilang mahahalagang bagay sa kanila. Yet Gerald was saying na halos patay na sila ngayon. Nobela. Habang pinapanood si Linden na sumisigaw sa lubati, si Aiden ay naudyukan na sumagot, ikaw, sa lahat ng tao, dapat malaman kung ano ang ginawa ng iyong pamilya. Marami na silang darating. Kung tutuusin, kung hindi hinabol ng mga Moldel ang mga Crawford noon, hindi sana sasali si Aiden sa hukbo noong una. Tulad ng pakialam ko kung ano ang iyong katwiran. Para sa pagpatay sa napakaraming miyembro ng aking pamilya, magbabayad kayong lahat ng inyong buhay. Sigaw ni Linden habang nakakuyom ang kanyang mga kamao at naglabas ng mas malaking surge ng essential chi. Nang makilala ang pag-atake, sinenyasan ni Gerald na sabihin, Hindi ba napawi ang Thunder Sword Sect? Bakit ang isang malakas na magsasaka na tulad mo ay nabubuhay pa? Bagamat hindi niya ito sinabi, ang mahahalagang chi at diskarte ni Linden ay kapansin-pansing katulad ni Ryder, at alam talaga ni Gerald na natutunan ni Ryder ang karamihan sa kanyang mga galaw mula sa Thunder Sword Sect. Kung bakit niya nasasabi, dahil sa sapat na beses niyang nabangga si Ryder. Ano man ang kaso, pagkatapos na pakilyusan ang kanyang mahahalagang chi at pumasok sa isang attack stance, sumagot si Linden, kaya alam mo pa ang tungkol sa Thunder Sword Sect. Mabuti naman. Hahayaan kitang mamatay mula sa Thunderous Immobilite technique na matagal ko nang sinasanay. Kasunod noon ay naging marahas ang kanyang aura kaya hindi napigilan ni Aiden at Leon na umatras sa takot. Nadama nila na kung sila ay masyadong malapit sa napakalawak na aura na iyon, maaari itong pumatay sa kanila. Kabanata 2412. Bagamat lumakas ang aura ni Linden sa segundo, nakatayo lang si Gerald roon habang naka-cross arms, nanginginig ang ulo sa buong oras. Bata ka, how dare you look down on my Thunderous Immobilite? Ungol ni Linden na ganap na nakabuo ng Aura Blade ngayon. Bagamat totoo na ang Thunder Sword Technique ay medyo kat-anji tangi, sa totoo lang, tanging ang huling tatlong estilo lamang ang maituturing na makapangyarihan. Sa kabila ng pagiging alagad ng sekta iyon, mukhang hindi mo magagamit ang alinman sa tatlong estilo na iyon, o maaari mo ba? Kung ito ang huli, iminumungkahi kong gamitin ang Thunderous Bone Crushing Palm. Iyon, at least, ay mas malakas kaysa sa atake na ginagamit mo. Panunuya ni Gerald habang patuloy na umiiling. Nababaliw ka na anak, sa labis na pagpapahiya sa akin, narito ang iyong one-way na ticket sa impyerno. Sigaw ni Linden habang iniipon niya ang lahat ng kapangyarihan niya at inilunsad ang kanyang pag-atake. Sa sandaling iyon, nagsimulang manginig ang buong lugar at maging ang mabagal na pag-agos ng mga ilog sa bundok ay naging hindi mapakali. Tungkol naman sa Aura Blade mismo,
Ang sumasabog na enerhiya nito ay nagdulot ng bakas ng alikabok na ulap sa hangin habang lumilipad ito papunta kay Gerald. Gayunpaman, iniunat lamang ni Gerald ang kanyang kamay at sa pagpitik ng kanyang daliri sa dulo ng talam, ang Aura Blade ay ganap na nagsingaw. Kung tungkol sa puwersa na dinadala ng Aura Blade, ito ay pinalipad pabalik kay Linden, na naging sanhi ng pagkatisod ng matanda bilang tugon. Nang medyo umayos na ang mga pangyayari, nanlaki ang mga mata ni Linden sa gulat nang sabihin niya, "Ikaw. Hindi ka pwedeng maging Domiansk Master, di ba?" Ngunit hindi pa nagkaroon ng ganitong batang Domiansk Master. Dati, wala itong kabuluhan. Bakit hindi? Speaking of which, kamag-anak ka ba ni Ryder? Sagot ni Gerald habang casual na umupo. Ikaw. Single ni Linden na naiirita sa pagiging casual ni Gerald sa lahat ng ito. Ganun pa man, pinipigilan niyang magsalita ng kung ano-ano. Kung tutuusin, naiintindihan niya na madaling tapusin siya ni Gerald kung talagang gusto niya. Dahil doon, naikuyom ni Linden ang kanyang mga kamao bago sumagot, si Ryder ay isang makasalanang tao mula sa aking sekta. Isang taksil. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana nasira ng ganito ang aking banal na katawan. Long story short, tinusok niya ang clavicle ko para pilayin ako kaya naman dito lang ako sa katawan ng ibang tao. Iyon ang dapat magpaliwanag kung bakit hindi kita nagawang saktan. Sabihin ang totoo, kahit na nasa iyong orihinal na katawan, hindi mo pa rin ako sasaktan dahil sa antas ng iyong paglilinang ngayon, pagwawasto ni Gerald. Bakit ikaw? Ungol ng galit na si Linden na nanginginig na ang mga labi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Anuman, mula sa sinabi sa akin, lahat ng 72 kahalili ng Thunder Sword Sect ay napatay. Kaya bakit ka nabubuhay? Tanong ni Gerald. Iyon ay, karamihan totoo. Ako ang pinakamataas na disipulo at pinuno din ng Thunder Sword Sect. Tuldok-tuldok, wala akong ideya kung saan natutunan ni Ryder ang kanyang cultivation, ngunit sa huli, naging malakas siya kaya wala sa mga ito. Kapatid ang nabuhay, para magkwento. Bukod doon, kahit walang awa si Ryder, hindi siya naglakas loob na pasanin ang kasalanan ng pagpatay sa pinuno ng sekta. Sa pag-iisip na iyon, tinatakan lang niya ang aking mahahalagang chi at pinanatili akong nakakulong sa secular na mundo hanggang sa araw na ito. Sa loob ng maraming taon, pinag-iisipan kong ipaghiganti ang mga nakatatanda kong disipulo at alisin ang pinsala ng ating sekta sa pamamagitan ng pagpatay kay Ryder. Paliwanag ni Linden sa malungkot na tono. Well, I have some bad news for you, sagot ni Gerald sabay buntong hininga. Halika ulit, nobela. Kahit na masubaybayan mo siya, hindi kanya kakampi. Total, katulad ko, nakapasok na siya sa Domiansk Realm. Ano pa, nabisido na rin niya ang huling 3 estilo ng Thunder Sword Technique. Ang kailangan lang niya ay isang Thunder Strike para patayin ka, and that's simply the cold, hard, truth, ani Gerald. Ano siya? Isa na siyang Domiansk Master. Bulalas ni Linden nang maramdaman niyang nablangko ang isip niya. Pagkatapos ng ilang hakbang paatras, hindi niya maiwasang maramdaman na gumuho ang buong mundo niya. Kabanata 2413. Hindi na kailangang masiraan ng loob. Kahit na may kakaibang talento si Ryder, nagawa ko pa rin siyang masaktan ng husto, sagot ni Gerald. Iyon, ungol ni Linden na sa wakas ay nakita ang mas malaking larawan. Sa pangkalahatan, kapag ang dalawang nakikipaglaban na magsasaka ay may magkatulad na antas ng mahahalagang chi, kadalasan ang mananalo ay ang taong may mas mahusay na kasanayan sa martial arts. Bagamat iyon ang nangyari, medyo mahirap para sa mga magsasaka na may parehong antas ng paglilinang na pumatay sa isa't isa. Gayunpaman, ang pagdadala ng isang Domiansk Master sa equation ay isang buong iba pang kwento. Napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang titulo. Ang isang magandang halimbawa ay kung paano si Linden ay halos walang iba kundi isang walang magawang basahan na manika sa presensya ni Gerald. Anuman ang kaso, pagkaraan ng ilang sandali, si Gerald ay naudyukan na magtanong, pag-isipan mo, kaya ba ng mga maliliit na Morning Star na iyon nabantayan ka? Well, ang 7 mortal na iyon ay mga watchdog lamang para sa Thunder Sword Sect. Tuldok-tuldok. Sabihin na lang natin na ang 3 bastos mula sa bagong sekta ay natatakot na hindi nila ako mapipigilan kapag ako ay lumaya sa kanilang porma sayon.
Sa pamamagitan ng pagbabantay sa akin ng mga Morningstar, may hahanda ng 3 ang kanilang mga sarili ng kaunti pagkatapos maalerto ng isa sa 7 mortal na iyon. Bukod doon, ito rin ang dahilan kung bakit kailangan kong gumamit ng paraan ng pagbabago ng kaluluwa para lang mapunta rito. Paliwanag ni Linden. Ang bagong sekta, sabi mo. Sagot ni Gerald sa matanong na tono. Sila ay mahalagang mga inapo lamang ni Ryder. Ang Thunder Sword Sect ay may prinsipyong nagsasaad na ang sino mang gagawa ng paghihimagsik ay tiyak na mapapasailalim sa puot ng langit. Kaya pala hindi naglakas loob si Ryder na patayin ako. Bukod dito, ang mga namamahala na makapasok sa Domian's Realm ay karaniwang nagnanais na mag-iwan ng isang pamana. Sa likod, sa pag-iisip na iyon, ang pangalawang layunin ni Ryder sa paglikha ng bagong sektang ito ay upang ang kanyang pamana ay patuloy na maipapamana ng kanyang mga inapo. Paliwanag ni Linden. Nakikita ko, nakakatuwa kung paanong ang mga kalaban ay laging nakatali na mag-cross ang landas. Nabanggit din ito ni Uncle Zeman dati. Anuman, ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa mga sekta ay nagpapaalala sa akin na mayroon akong sariling sekta sa lalawigan ng Jenna. Sa kasamaang palad, masyado akong naging abala para patakbuhin ito, kaya kinailangan kong hayaan si Aiden ang pumalit. Alinmang paraan, pagkatapos ng aming munting pag-uusap, naniniwala akong oras na para simulan ko ng maayos ang aking legacy. Sa ganoong paraan, hindi magiging ang Crawfords sa isang mahirap na estado kapag ako ay lumaban kay Daryl. Deklara ni Gerald sabay tango. Kasunod nito, ngumiti si Gerald kay Linden bago idinagdag, at anong legacy kung wala akong guardians? With that said, I'm proposed for you to be my first guardian. Kamusta ang tunog na iyon? Nang marinig iyon, tapat na gustong itanong ni Linden kung bakit hindi nag-aalala si Gerald sa paghihiganti niya. Gayunpaman, pinigilan niyang gawin iyon sa takot na matatapos ang buhay niya roon at pagkatapos. Matapos mag-isip ng kaunti, kalaunan ay sumagot si Linden, "Do you really mean it? Kaya mo ba talaga akong palabesin?" Pero syempre, kaya ko. Ang kailangan mo lang gawin ay yumuko sa harap ko at agad kitang hihirangin para maging unang tagapag-alaga ko. Deklara ni Gerald sabay chuckle. Ito ang nagtulak kay Linden na lumunok bago mabilis na napaluhod. Ang matanda, para sa isa, ay naiintindihan na ang pagpapasakop kay Gerald ay hindi lamang magpapalaya sa kanya, ngunit ito ay magbibigay din sa kanya ng isang aktwal na hinaharap. Regardless, upon seeing that Linden had complied, Gerald was prompted to say, "It's settled, then." Ngayon, sabihin mo sa akin, Guardian Moldel, gaano kalakas ang 3 inapo ni Ryder kumpara sa iyo? Sa natatandaan ko, ang 3 apo ni Ryder ay mula sa ika-4 na henerasyon. Alinmang paraan, medyo mahina lang sila kaysa sa akin noong una silang sumali. Pansinin, gayunpaman, na iyon ay ilang dekada na ang nakalipas sa ilalim ng patnubay ni Ryder, sigurado akong tumaas ng husto ang kanilang paglilinang mula noon. Nakuha ko. Sa ngayon, wala na akong kinalaman sa iyo, kaya dapat bumalik ka sa orihinal mong katawan. Kung tutuusin, hindi namin gustong magkaroon ng dahilan ang Morningstars na gawin ang lahat para sirain ka. Panigurado, tiyak na sisirain ko ang Porma Sion para sa iyo sa takdang panahon. Sabi ni Gerald. Salamat, Senyor. Hindi aking Panginoon. Deklara ni Linden habang magalang na yumuko ng ilang beses bago nawala sa hangin. Asterisk. Fast forward sa ilang sandali sa piitan ng Morningstar, hindi napigil ang mapabulalas ng 7 lalaki, "Ano? Hindi ka naging katapat ng bata. Sinaktan ka rin niya ng seryoso." Matapos marinig ang sinabi ni Linden tungkol sa pagtatagpo nila ni Gerald, lahat silang 7 ay naiwang tulala. Masyadong nakakatakot si Gerald. Lahat sila ay biglang natigilan ng tumakbo ang isang mayordomo upang ipaalam, "Guro, ang mga mula sa pamilya Crawford ay bumalik upang humingi ng mga banal na bato." Sinabi rin nila na kung hindi natin ibibigay ang mga bato pagsapit ng gabi, lilipulin nila ang ating buong pamilya. Nakuha ko. Labas. Sigaw ng nanginginig na si Jackson. Kabanata 2414. Let, ibigay mo na lang kay Gerald ang mga holy stones na yan. Kailangan nating unahin ang ating buhay. Ungol ni Grand Elder habang umiiling. Sa kasamaang palad, iyon lang ang magagawa natin.
Sabi ng iba sa walang magawang tono. Matapos ibigay ang eksaktong 100 banal na bato sa mga tauhan ni Gerald, ginawa nilang punto na tanggapin ang anumang karagdagang bisita sa ngayon. Makalipas ang 2 araw nang dumaong ang isang malaking barko sa daungan ng Mayberry City. 3 matandang lalaki na nakasuot ng simpleng damit ay makikitang nakatayo sa dulo ng barko, ang kanilang mga kamay ay nasa likod. So ito ang Mayberry City. Napakagandang lugar, masayang sabi ng isa sa mga matatanda. Talaga, alam mo, natatandaan ko na sinabi ng great-grandfather na bago makapasok ang isa sa cultivation realm, ang pinakamagandang lugar para magsimulang mag-cultivate ay sa ilang mga lokasyon sa loob ng secular na mundo. 2 ganoong lokasyon ang Zephyr Island na nasa hilaga ng J-City at Mayberry City. Sagot ng isa pang matanda. Sa puntong ito ay maliwanag na ang 3 ay walang iba kundi ang mga pinuno ng bagong Thunder Sword Sect. Pagkatapos magtawanan sa isa't isa, ang pangatlong elder ay na-prompt na sabihin, ano ang kaso, ngayon ay nakabisado na natin ang divine technique, nakakuha ng mga banal na katawan, at nakapasok sa cultivation realm, hindi na natin kailangang umasa sa geographical na mga pakinabang sa secular na mundo para linangin pa. Speaking of which, nasaan ang Morning Stars? Alam talaga nila na darating kami ngayon. Bakit wala ni isa sa kanila ang bumati sa amin? Napakabastos, panunuyan ng isa sa mga matatanda, na nagudyok sa kanilang 3 na biglang nakaramdam ng asar, nobela. Sa tingin mo ba ay dahil sa sobrang takot nila sa malakas na kalaban, na iyon? Kung ganoon nga talaga, sa palagay ko ang magagawa lang natin ay magtungo sa kanilang mansyon para saksihan ang malakas na kalaban, na iyon para sa ating sarili. Kasunod nito, ang 3 ay nagtungo sa Morningstar Manor at pagdating, nakita nilang mahigpit na nakakandado ang mga pangunahing gate. Wala man lang naka-duty na doorkeeper. Sa sandaling ipaalam nila sa Morningstars ang kanilang pagdating, nagulat ang 3 nang makita silang lahat na nakaluhod sa ikalawang pagbukas ng pinto. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isa sa nagulat na matatanda. Bago ang anumang bagay, hayaan mo kaming humingi ng tawad, mga matatanda. Una, dahil hindi kami naglakas loob na umalis sa mansyon dahil sa takot na susundan kami ni Gerald. Pangalawa, dahil inagaw ng bata ang karamihan sa mga banal na bato na aming napuntahan, nangongolekta, alam namin na ito ay isang malaking pagkakasala, kaya ang tanging magagawa namin ay humingi ng tawad. Bulalas ni Jackson na nakayuko sa harapan nila. Ano, hinihingi talaga ni Gerald na yan. Maghintay hanggang punatin natin siya. Angal ng mga matatanda. Oh please, kahit magkatrabaho kayong 3, wala pa rin kayong laban sa kanya. With that said, I advise you to just surrender and accept your death. Gumanti ng isang malakas, garalgal na boses mula sa asol na pagkatapos ay nagsimulang tumawa. Natural na gulat na marinig iyon, isa sa mga matatanda ang naudyukan na sumigaw, sino nandoon? Habang patuloy ang tawanan, mabilis na tinakpan ng 7 Morningstar ang kanilang mga tenga at kalaunan ay nagsimula silang samukan ng dugo. Bago pa man maisip ng 3 matanda ang nangyayari, biglang lumitaw ang isang sinag ng liwanag sa bakuran at nang mawala ang ilaw, isang matandang itim ang buhok na nakasuot ng itim na roba ang makikitang nakatayo doon. Malinaw na ang taong ito ay hindi karaniwang Joe, kaya nagtanong ang isa sa mga elder, sino ka ba talaga, senyor? Bilang, ang matandang lalaki ay pinandilatan lamang sila ng matapang habang winawagayway ang kanyang kamay na nagundyok ng pag-akyat ng mahahalagang chi na lumipad na tugon. Ang mahalaga chi ay mabilis na naging isang itim na bagyo na tumama sa lahat ng 3 matatanda mula sa kanilang mga paa. Ngayon sa lupa, silang 3 ay nanlaki ang kanilang mga mata sa takot habang nagtanong, ikaw? Si maaari ka bang maging maalamat na Saint Darkwind? Kabanata 2415. Para maging matalino para sabihin kung sino ako ng napakabilis. Talagang mga inapo kayo ni Ryder, sabi ni Saint Darkwind habang tumawa siya ng malakas. Saint Darkwind, ang maalamat na tao na nakaukit ang kwento ng kanyang buhay sa kanilang makasaysayang monumento. Bulalas ng 7 Morningstars habang nalaglag ang kanilang mga panga. Kung tutuusin, si Saint Darkwind ay kilalang-kilala bilang isang prodigy cultivator na nakapasok sa cultivation realm sa edad na 25 pa lang.
Walang nakakaalam kung gaano siya katanda sa kasalukuyan, ni sino man ang makahuhula kung ano ang antas ng kanyang paglilinang. Ano man ang kaso, wala ni isa sa kanila ang makakaisip na makikilala nila siya ng personal. Tungkol naman sa tatlong matatanda, dahil alam nila na isa siyang dakilang tao bago pa naging sila lolo, naudyukan silang magalang na magtanong, narinig mo na ba kami, Saint Darkwind? Nalaman ko ang tungkol sa inyong tatlo mula sa inyong lolo sa tuhod. Speaking of Ryder, natatandaan ko kung gaano kagulat ang mayabang na lalaking iyon nang madali siyang talunin ng batang iyon. Sagot ni Saint Darkwind na may kasama pang malakas na tawa. Ano? Natalo ang lolo sa tuhod. Kanino? Tanong ng tatlo habang nilalamas habang nagpapalitan ng tingin. Siyempre, ang taong hahanapin mo. Nanunuya ni Saint Darkwind. Natalo siya ni Gerald. Ganoon siya kalakas. Bulalas ng mga natulalang matatanda. Sila, para sa isa, alam sa katotohanan na ang isang tulad ni Saint Darkwind ay hindi magbibiro tungkol sa isang bagay na tulad nito. Habang lalong nanginginig ang pitong nakaluhod na Morning Stars, sinamantala ni Saint Darkwind ang pagkakataong idagdag, talaga. Sa totoo lang, natutuwa ako na talagang nang-ahas kayong magpadala sa kanya ng challenge letter. Bukod doon, dahil inililigtas ko ang iyong buhay ngayon, iniisip ko kung paano ako pasasalamatan ni Ryder sa susunod na makita niya ako. Pinunasan ang kanilang kinakabahan na mga noo, ang mga matatanda na ngayon ay labis nilang pinahahalagahan ang kanilang sarili pagkatapos ay nagtanong, paano mo nalaman ang lahat ng ito? Gaya nga ng sabi ko, nasagasaan ko ang iyong lolo sa tuhod habang ako ay naglilinang sa isang lambak. Noong mga panahong iyon, malubhang nasugatan ang matanda, kaya kapalit ng kanyang buhay, ipinaalam niya sa akin ang lahat tungkol kay Gerald. Para sa iyong kaalaman, kinailangan pa ni Ryder na gumamit ng splitting technique sa labanang iyon, ngunit kung hindi niya ginawa, tiyak na tatapusin siya ng napakalakas na aura blade ni Gerald doon at pagkatapos. Anuman, kung hindi dahil sa aking tulong, ang iyong lolo sa tuhod ay patay na ngayon. Paliwanag ni Saint Darkwind na nagsasabi ng buong katotohanan. Ang totoo, matagal nang magkalaban sina Saint Darkwind at Ryder. Kahit na si Saint Darkwind ang unang nakamit ang sinabi, ang kasalukuyang Ryder sa pamamagitan ng kanyang talento at katalinuhan ay nakarating sa parehong antas na mayroon siya. Sa pag-iisip na iyon, kahit na matapos ang labanan sa isa't isa ng mahigit 1,000 beses, hindi pa rin matukoy ng duo ang mananalo. Bukod doon, alam talaga ni Saint Darkwind na kaya lang lumaki ng ganito kalakas si Ryder dahil sa mga sikreto ng Fire Cave. Sa katunayan, sinundan niya si Ryder sa 1 taon na ang nakalipas, at nakipaglaban sila sa Red River. Sa kasamaang palad, malapit nang matapos ang labanan, niloko siya ni Ryder na hawakan ang ilog. Kung hindi niya pinilit na lumabas ang tubig gamit ang diffusion method, tiyak na binawi ni Ryder ang kanyang buhay sa araw na iyon. Hindi alintana, pagkatapos ng nangyaring iyon ay nagtungo siya sa isang lambak upang magtanim. Sa huli ay pinahintulutan siya nitong mabangga ang nasugatan si Ryder na nagpunta doon upang magtago. Sa totoo lang, wala si Ryder. Sinabi sa kanya ang sikretong ito kapalit ng kanyang buhay, tiyak na papatayin siya ni Saint Darkwind doon at pagkatapos. Alinmang paraan, nang marinig ni Saint Darkwind na bumalik si Gerald sa Weston, agad siyang lumapit upang hanapin ang bata. Sa kanyang paglalakbay, nakasalubong niya ang tatlo sa mga inapo ni Ryder, kaya sinundan niya ito ng saglit, na nagbigay daan sa kanya upang malaman ang lahat ng ito, nobela. Kung ganoon kalakas si Gerald, ano ang gagawin natin sa hamon? Bulong ng tatlong matanda na ngayon ay akmang kinakabahan. Hindi magiging madali na kunin ang batang iyon. May plano ako, pero kailangan ko kayong tatlo para makipagtulungan sa akin. Sagot ni Saint Darkwind. Kami ay magiging karangalan na. Magaling ang sabi. Sa totoo lang, nagpaplano akong mag-set up ng formation mamaya na kailangan mong akitin siya sa laban. Aasa ako sa iyo na matagumpay na makumplito ang gawaing ito. Deklara ni Saint Darkwind sa malamig na tono. Naiintindihan mo, Senyor. Sa tulong mo, siguradong matatalo namin siya. Pero, iniisip ko kung anong porma sayon ang gagamitin mo. Kabanata 2416. Sa pagbabalik tanaw sa tatlong mausisa na lalaki, si Saint Darkwind ay nanunuya,
Isa itong kakaibang pormasayon mula sa Darkwind sect na kilala bilang Bone Eroding Formation. Gaano man kataas ang kanyang cultivation, madudurog siya sa pagpasok sa formation. Sa katunayan, kahit na, ang kanyang kaluluwa ay hindi mananatili. Natutuwa kaming makatulong, Senior. Ipinahayag ng lahat ng tatlong matatanda, na nagudyok kay Saint Darkwind na simulan ang paglalatag ng kanyang detalyadong plano. Maya-maya ay nasa tuktok na ito ng napakagandang mountaintop na tumagos sa mga ulap at isa sa mga pangunahing atraksyon ng Mayberry City nang ang mga eksperto at lahat ng Morning Stars ay makikitang nagtitipon sa tuktok. Maging ang tatlong elder na dumaan sa Zealand, Jordan, at Hudson Weir ay naka-cross-leg doon, na mukhang hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Pagkaraan ng ilang sandali, si Grand Elder ay naudyukan na sabihin, "Tandaan, mga kapatid. Pagdating ni Gerald, ang focus namin is not to beat him. Pagkatapos naming hampasin siya ng aming pinakamalakas na atake, agad kaming tumakbo papunta sa pormasayon ni Senior Darkwind. Tandaan na sinabihan tayo ni Senior Darkwind na umalis din sa formation sa lalong madaling panahon, dahil ang kapangyarihan ng Bone Eroding Formation ay hindi kayang hawakan ng ating katawan." "Naiintindihan mo, kuya," deklara ng dalawa pang matatanda. Kasunod nito, ipinikit ng tatlo ang kanilang mga mata at nagsimulang i-regulate ang kanilang paghinga sa pamamagitan ng pagmumuni-muni habang hinihintay nila ang mahusay na labanan. Si Jackson at ang anim na matanda naman ay makikitang naghihintay sa paanan ng bundok. Dahil ngayon ang araw para sa dalawang partido upang malinis na pahinga, si Jackson ay hindi maaaring makatakas, kahit na gusto niya. Habang naghihintay, hindi naiwasang itanong ni Third Elder, "Darating ba talaga si Gerald, kuya?" "Ano man ang kaso, umaasa na ako sa tatlong matatanda at si Saint Darkwind ay magagawang wakasan siya para sa kabutihan. Kung hindi, ang aming pamilya ay hindi kailanman magiging mapayapa." Nang tumango ang ibang hindi mapakali na matatanda bilang pagsang-ayon, biglang sumigaw si Jackson, "Nandito na siya." True enough, si Gerald na nakalagay ang mga kamay sa bulsa ay dahan-daang naglakad papunta sa 7 Morning Stars. Sa kabila ng casual na hitsura, ang bata ay may malakas na aura na nakapalibot sa kanya. Nakaka-pressure na halos hindi makahinga ang 7 lalaki sa presensya niya. Nobela. Regardless, once na naging close na si Gerald, agad na nagdeklara ang 7 lalaki sa magalang na tono, "Mr. Crawford, dumating na ba ang mga mula sa Thunder Sword Sect?" Tanong ni Gerald sa masiglang tono. Napalunok bilang tugon, mabilis na sumagot si Jackson, "Meron sila. Hinihintay ka nila sa tuktok. Mabuti, sumama ka." Pagkatapos, sabi ng nakangiting bata habang winawagayway ang kanyang kamay, nagudyok sa isang nakasisilaw na liwanag na biglang kumislap at nang sa wakas ay maimulat muli ng 7 lalaki ang kanilang mga mata, nagulat sila nang mapagtantong nasa tuktok na sila. Ano? Whimpered ng takot na mga lalaki. Ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ng malapitan ang tunay na kapangyarihan ni Gerald, at mas tiyak na ngayon na ang bata ay tunay na nakapasok sa kaharian ni Domiansk, isang kaharian na hindi nila naiintindihan. Maging ang tatlong matanda na ngayon lang nakaramdam ng biglaang presensya ni Gerald ay nanlaki ang kanilang mga mata. Ang batang ito ay talagang hindi ordinaryong tao. After a brief pause, Gerald placed his hands against his back before said, "Alam mo, hindi talaga ako sanay na tumangala sa iba. With that said, bakit hindi ka na bumaba?" Bago pa man makasagot ang mga matatanda, nagpakawala si Gerald ng nakakabinging harumph na napakalakas kaya agad itong bumuo ng shockwave na lumipad papunta sa tatlo. "Dodge!" Sigaw ni Zealand habang mabilis na napatalon sa gulat at tumalon sa gilid. Bagamat naiwasan din ni Jordan ang pag-atake, hindi gaanong pinalad si Hudson. Nang bumangga ang shockwave sa kanyang katawan, agad itong nagdulot ng napakalaking pagsabog. Ang puting usok ay makikita sa buong lugar habang si Hudson ay bumagsak at nagsimulang magsuka ng dugo. Kabanata 2417. Ano? Bulalas ng natakot na mga kapatid na nakaiwas sa pag-atake. Salamat sa Diyos si Saint Darkwind ay nasa panig nila. Kung hindi, madaling napatay ni Gerald silang tatlo ngayon. Hindi niya talaga kapareha. Mabilis na lumabas dito, si Zealand na ngayon ay may mga ugat na nakaumbok sa kanyang noo ay sinenyasan na sumigaw, "Are you okay, third brother?" Kung oo,
Kailangan nating i-activate ang formation ngayon. Ako, ayos lang ako. Sagot ni Hudson habang nagpupumiglas pabalik sa kanyang mga paa. Ilang sandali pa, silang tatlo ay nakatayo sa isang triangular na pormasayon, at ang mga mahahalagang chi ay agad na nagsimulang dumaloy palabas sa kanilang mga katawan at nagsama-sama. Kapag sapat na ang mahahalagang chi, ang tatlo ay sabay-sabay na umungal, Thunder Strike. Kasunod nito, lumitaw ang isang aura blade at mabilis itong nagsimulang lumipad papunta kay Gerald. Nako, napakalakas ng pag-atake, sabi ng nakangisi na si Gerald sa tonong nanunuya habang tumatalon papunta sa aura blade. Sa isang hampas lang ng palad, madaling nabasag ni Gerald ang sword formation ng tatlo. Ang pangalawa na nangyari, silang tatlo ay nagsimulang bumulwak ng dugo sa kanilang mga bibig. Sa halos lahat ng kanilang mga buto ay bali, ang tatlo ay napilitang humiga sa lupa. Ang Thunderstroke ay ang pinakamalakas na sword technique na ipinamana sa kanilang mga ninuno, at nagawa lang nilang makabisado ito pagkatapos ng mga dekada ng paglilinang. Sa kabila ng ganoong kaso, isipin na napakadali silang kinuha ng batang iyon. Bagamat nakakalungkot mang aminin, alam na nila ngayon kung gaano sila kaina kumpara sa kanya. Hindi natuloy ang laban. Lolo sa tuhod mo si Ryder, tama. Kung ganon, dapat ako ang senior mo. Sa pag-iisip na iyon, bilang iyong nakatatanda, hayaan mo akong sabihin na ang pamamaraan ng espada na iyon ay hindi nababagay sa iyo. Tumigil ka na sa pag-practice nito. Sabi ni Gerald habang umiiling, may pagod na ngiti sa labi. Nainas sa narinig, niluwa ni Zealand ang isang subo ng dugo bago sumagot, mura ang usapan. Kung mayroon kang lakas ng loob, subukang abutin kami para sa ikalawang round. Kasunod noon, nagsitakbuhan silang tatlo, na nagudyok kay Gerald na sabihin, "Oh, anong mga pakulo ang mayroon ka?" Sa sinabi nito, naging isang sinag ng liwanag si Gerald na pagkatapos ay humabol sa tatlo at hindi nagtagal, nakarating siya sa isang sementeryo sa Mayberry. Pagpasok, naramdaman agad ni Gerald ang isang bone-chilling aura sa paligid. Napangiti ng mahina, saka bumulong si Gerald, isang formation. Gaano ka-interessant. Natapos ang pangalawang pangungusap ni Gerald, muling nag-bold off ang tatlo. Gayunpaman, bago pa man sila mahabol ni Gerald, narinig ang masamang tawa, na sinundan ng pagdedeklara ng, "Tingnan natin kung paano mo matatakasan ang bone eroding formation ko, Gerald." Halos kaagad pagkatapos, nagsimulang umihip ang nakamamatay na itim na unos sa loob ng formation, at mabilis ding nabuo ang isang madilim na hemisphere sa lugar. Kung ang isang karaniwang tao ay nahuli sa loob ng pormasayon, tiyak na pakiramdam nila ay tinutusok sila ng libu-libong kutsilyo. What a menacing formation, naisip ni Gerald sa sarili habang umiiling. Hindi nagtagal bago nagsimulang magtipon sa kanyang harapan ang isang pag-inog ng alikabok at sa huli, ito ay naging isang higanteng mukha. Tumawa sa isang mapanuksong tono, ang mukha ay agad na nagsabi, "Kahanga-hanga. Hindi ka naman nasaktan sa bone eroding formation ko. Hindi ka takatakang matatalo mo si Ryder. Ang iyong paglilinang ay malayong mas mataas kaysa sa tatlong iyon sa katunayan, ito ay malamang nakapantay ng paglilinang ni Ryder. Sino ka ba talaga? Para sa lahat ng alam ko, walang ibang dapat maging ganito kalakas sa pamilya ni Ryder." Sagot ni Gerald. "Pumunta ako sa St. Darkwind, kahit na pakiramdam ko ay hindi mo pa ako narinig noon. Anuman, alam ko ang lahat tungkol sa iyo, kagandahang loob ni Ryder. Sinabi sa akin ng matandang iyon na pinagkadalubhasaan mo ang tiyak na makalangit na mga diskarte sa Fire Cave, kaya para lamang maging ligtas, siniguro kong gawin ang pormasayon na ito ang lokasyon ng ating unang pagkikita." Paliwanag ni St. Darkwind na nakangisi. Kasunod nito, bumalik sa alabok ang malaking mukha. Gayunpaman, ang alikabok ay mabilis na nagsimulang umikot muli sa harap ni Gerald at hindi nagtagal, si St. Darkwind ay nakatayo sa harap ng mga bata. Matapos titigan ng kaunti ang lalaki, ipinatong ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kanyang likod bago masayang sinabing, "Kaya, sinabi sa iyo ni Ryder ang tungkol dito. Gayunpaman, pakiramdam ko hindi niya sinabi sa iyo ang lahat." "Oh, anong hindi niya sinabi?" Panunuya ni St. Darkwind. Kabanata 2418. Kahit na sinabi niya sa iyo na nakuha ko ang mga lihim na pamamaraan sa Fire Cave,
sigurado akong hindi niya sinabi sa iyo kung alin. Dahil nandito na tayo, I may as well elaborate. Tingnan mo, kabilang sa mga lihim na pamamaraan, ang isa sa mga ito ay partikular na tumatalakay sa mga porma sayon. Sagot ni Gerald na nakangiti pa rin. Oh, ibig mo bang sabihin na makakawala ka sa aking porma sayon? Ngayon na gusto kong saksihan. Pino ko ang aking bone eroding formation sa loob ng maraming siglo, alam mo ba? Makakawala ka ba talaga dito? Kung magagawa mo ito, wala akong pakialam na pasukin ka sa isang sikreto. Panunuya ng hindi kumbinsido na lalaki. Deal. Well, eto na, sagot ni Gerald habang iginuhit ang kanyang talam habang sumigaw, Sky Split. Kasunod nito, ginamit ni Gerald ang Cosmo-Amorphous Sword Technique para hamampas papunta sa Saint Darkwind. Natural, nagulat ito sa lalaki, mabilis siyang umawit ng isang spell para makabuo ng isang napakalaking kalasag na gawa sa hangin sa kanyang harapan. Sa labis na pagkadismaya ni Saint Darkwind, sa sandaling bumangga ang talam sa kanyang kalasag, agad itong nabasag sa 1,000,000 piraso. Nanlaki na ngayon ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, mabilis na itinaas ni Saint Darkwind ang kanyang mga braso sa pag-asang mapawi ang impact. Gayunpaman, hiniwalang siya ng Aura Blade sa kalahati. Gayunpaman, bago bumagsak ang kanyang bangkay sa lupa, mabilis itong naging alikabok na mabilis na nanambalik at naging isang mapagkunwaring Saint Darkwind na mukhang bago. Tumawa ng malakas, si Saint Darkwind pagkatapos ay buong pagmamalaking idineklara, ikaw ang tunay na pakikitungo, sigurado iyon. Buti na lang, imbes na makipag-away sa'yo gaya ni Ryder, matalino ako para umasa sa formation na ito. Gayunpaman, kung nag-away tayo sa labas ng formation, tiyak na tatapusin na ako ng atake mo ngayon. Bago pa makasagot si Gerald, umaawit na si Saint Darkwind at sa loob ng ilang segundo, ang alikabok at graba na dinampot ng umiikot na hangin ay naging hugis ng isang malaking dragon at mukhang mabangis na tigre. Habang ang dalawang halimaw ay sumugod papunta sa bata, ang mga itim na kadena na ipinatawag mula sa manipis na hangin ay nagsimulang magboltong papunta kay Gerald. Sa isang iglap, tuluyan nang natali si Gerald sa mga kadena. Nang ilang pulgada na ang layo ng mga halimaw sa kanya, huminto sila sa kanilang mga landas bago nagpakawala ng mga dagandong na tumatagos sa tainga. Sa sobrang lakas ng mga dagandong, tila halos tumagos sa kalangitan, nobela. At dito ko naisip na magiging matalino ka dahil may sapat kang talento para maging isa sa pinakamalakas na tao sa cultivation realm. Tuldok-tuldok, sa nangyari, napakatanga mo na nahulog sa aking porma sayon at mamatay dito. Alamin na sa ikalawang paghawak sa iyo ng aking dragon at tigre, ikaw ay magiging alikabok. With that said, bakit hindi tayo gumawa ng deal? Tanong ni Saint Darkwind nang masigurado niyang mahigpit na nakatali si Gerald habang iniunat niya ang kanyang kamay para masiguradong tatama ang tigre at dragon sa pangalawang pagkakataon na inutusan niya sila. Looking as cool as a cucumber, Gerald simply replied, "Oh. Ano ang nasa isip mo? Mayroon kang dalawang pagpipilian. Ang una ay itinuro mo sa akin ang pinakamataas na pamamaraan. Kasunod nito, sisirain ko ang iyong paglilinang bagaman hahayaan kitang mabuhay. Bagamat hindi ako partikular na mabait na tao, hindi ako kasing tuso ni Ryder. Bukod dito, mayroon akong mga dahilan para sa pagpapahusay ng aking paglilinaw. So, ano sa tingin mo?" Nakangiting tanong ni Saint Darkwind. Depende sa kung ano ang pangalawang pagpipilian. Ang pangalawa ay nagsasangkot ng pagsuko mo at pagtatrabaho para sa akin. Bagamat hindi ko kikiskasan ang iyong paglilinang, kailangan mong lunukan ang aking tableta para maiwasan ang pagtataksil sa akin. Nakangiting paliwanag ni Saint Darkwind. Mukhang maganda. However, truth be told, I should be the one offer options to you, pang-iinis ni Gerald. Kabanata 2419. Hindi mo ba alam na ikaw ang nasa kontrol ko? Ang kailangan ko lang gawin ay magbitaw ng isang mantra at gagawin mo. Agad na maging alabok, idineklara ni Saint Darkwind. Huwag mag-atubili ipagpatuloy ang pag-iisip. Anuman, dapat mong malaman na ako ang aktwal na may kontrol. Kung gugustuhin ko, maarak ko ang kaluluwa mo sa isang pitik lang ng daliri. Sagot ni Gerald habang ganoon ang ginawa niya at naramdaman ang ilang segundo,
Isang gintong ilaw ang kumislap at ang mga kadena na nakagapos sa bata ay mabilis na naalis ang singaw, nobela sa lungguhit. Ano? Paano ito naging posible? Bulalas ng tulalang Saint Darkwind habang sinenyasan niya ang kanyang dragon at tigre na umatake. Nang matanggap ang kanilang order, ang dragon ay lumundag at umatake mula sa itaas samantalang ang tigre ay dumiretso sa tuldok-tuldok tandang padamdam. Si Gerald mismo ay napabuntong hininga at itinoon ang kanyang isip. Nang ang mga hayop ay ilang segundo na ang layo mula sa pag-atake, itinaas ng bata ang kanyang braso at pagkatapos bamulong ng kung ano, isang gintong liwanag ang bumalot sa kanyang buong katawan. Sa pag-iisip na iyon, sa pangalawang pagkakataon na nakipag-ugnayan ang dragon at tigre kay Gerald, agad silang naglaho, naiwan si Gerald na walang pinsala. Napagtanto kung gaano kasama ang mga bagay, mabilis na tumalikod si Saint Darkwind, umaasang magiging twister at makatakas. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay hindi niya napagtanto na may napakalaking pagkakamali sa kanyang porma sayon. Habang iniisip niya kung saan siya nagkamali, narinig niyang ngumisi si Gerald habang sumimangot, "Are you still planning to turn into a twister?" Kasunod nito, dumilat ang mga mata ni Saint Darkwind habang si Gerald ay naging twister na mabilis na bumabalot sa kanya. Ngayon ay naipit sa loob ng malaking puyo ng tubig, si Saint Darkwind ay sinenyasan na sumigaw, Ito na. Imposible. Paano mo malalaman ang diskarteng ito? Huli na para mapagtanto, ngunit sa wakas ay naunawaan ni Saint Darkwind na naunang tinatakan ni Gerald ang kanyang kapangyarihan. Para bang hindi pa sapat na masama iyon, ang mga watawat na humahawak sa kanyang porma sayon ay nagsimula ng gumuho. Iba ka, Gerald. Sigaw ng nakatatakot na Saint Darkwind habang maririnig ang isang napakalaking dagandong. Malapit nang mabasag ang porma sayon. Sa loob ng ilang segundo, natagpuan ni Saint Darkwind ang kanyang sarili na ganap na nilamon sa loob ng kanyang sariling twister at nang sa wakas ay muli niyang imulat ang kanyang mga mata, napagtanto ng lalaki na ang kanyang katawan ay ganap na nakagapos ng isang gintong dragon. Tungkol naman sa kanyang porma sayon, matagal na itong nabasag, nag-iwan lamang ng ilang mga watawat na nasa likod na mahinang kumaway sa hangin. Tulad ng sinabi ko kanina, sanay ako sa Art of Formations. With that in mind, hindi ka ba mas tanga kay Ryder sa patuloy na pag-atake sa akin kahit na sinabi ko na iyon sayo? Anuman, ang iyong buhay ay nasa aking mga kamay ngayon. Kahit kaunting puwersa mula sa akin ay papatayin ka. Sabi ni Gerald sa monotonous na tono. Huwag mo akong patayin, Gerald. Mayroon pa akong mahahalagang bagay na dapat makuha. Pakiusap ng takot na si Saint Darkwind. Elaborate. Nararamdaman ko na hindi ka lang nandito para sa aking Supreme Heavenly Techniques, sagot ni Gerald habang binawi niya ang kanyang kapangyarihan, dahilan para bumulwak ang dugo ni Saint Darkwind habang siya ay bumagsak sa lupa. Ngayon mukhang sobrang putla. Nagsimulang magpaliwanag si Saint Darkwind, totoo na hindi lang ako nandito para sa mga diskarte. Sa totoo lang, pumunta ako sa una para hikayatin kang makipagsanib puwersa sa akin, gayunpaman. Kabanata 2420. Gayunpaman, nang malaman mo na hinamon ako ng will sa isang tunggalian, binago mo ang iyong mga plano. Dahil may pagkakataon na hindi ako pumayag na makipagsanib puwersa sa iyo, gumawa ka ng formation at hinayla mo ako sa tatlong iyon para mapasuko mo ako. Kasunod nito, pinaplano mong malaman ang mga sekretong pamamaraan mula sa akin, tama. Putol ni Gerald. Tumango bilang tugon, si Saint Darkwind pagkatapos ay bumantong hininga bago sumagot, talagang matalas. Ganyan talaga ang naisip ko. Akala ko perpekto din ang plano ko. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang iyong cultivation at martial arts ay katangi-tangi, dapat ay walang paraan para magamit mo ang iyong kapangyarihan sa aking porma sayon. Hindi ko akalain na magagawa mong sirain ang porma ko ng ganoon kadali. Isa ka talagang master ng formations. Ang ganda ng formation mo, ang dami kong ibibigay sa'yo. Kung hindi dahil sa aking kaalaman sa mga porma sayon at sa katotohanang napag-aralan ko ang mahusay na transportasyon ng Velament Method, tiyak na namatay ako sa iyong porma sayon kanina. Sabi ni Gerald, nobela. Nako, nagkamali ako kung hindi ko i-considera iyon. Ngayong nagkamali na ang lahat, ang magagawa ko na lang ay mamatay ng may panghihinayang. Sigaw ni Saint Darkwind. Well, hindi ko sasabihing nagkamali ang lahat.
Una sa lahat, pinaplano mo lang na sirain ang aking paglilinang sa halip na patayin ako ng mas maaga. Dahil dyan nabubuhay ka pa, alam mo ba? Kung talagang tinangka mo akong patayin, hinayaan kitang mamatay sa iyong porma sayon, hindi na maipanganak muli. Bukod doon, bakit mo ba talaga gustong makipagsanib puwersa sa iyo? Sagot ni Gerald habang pinatalam ang tingin, dahilan para saglit na kinilig si Saint Darkwind. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumagot si Saint Darkwind, ito ay isang mahabang kwento, kahit na mayroon akong dalawang pangunahing dahilan. Ang una ay mabuti, para lumakas, syempre. Para sa pangalawa, tuldok-tuldok, maaaring hindi ka maniwala sa akin, ngunit ito ay para sa kapakanan ng cultivation realm. Tuldok-tuldok, siguradong alam mo na pagkatapos na maging isang Domiensk Master, ang isang tao ay kailangang umalis sa isang lipi sa sekular na mundo. Ito ay natural lamang. Bukod doon, nang bumalik ako sa sekular na mundo ilang dekada na ang nakalilipas, napagtanto ko na ang lahat ng aking mga inapo ay nawala. Pagkatapos ng ilang paghuhukay, alam kong lahat sila ay pinatay. Ang mas masahol pa ay ang katotohanan na sila ay namatay dahil sa pagtanggal ng kanilang bloodline na mas nahuhuli na diwa. Bloodline Spiritual Essence. Nabasa iyon ni Gerald mula sa isa sa mga librong ibinigay sa kanya ni Walter. Sa asensya, ang bloodline na nag-aalis ng kakanyahan ay isang espesyal na nadagdag na nagagawang nabuo kapag ang isang magsasaka ay nakakuha ng isang banal na katawan. Ito ay maaaring ituring bilang Triton Chi, o bilang natural na kakayahan ng mga inapo sa pagsilang. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang Moldels at ang Gunters. Hindi tulad ng mga karaniwang tao, ang mga misteryosong pamilyang ito ay maaaring magtanim dahil sa kanilang mga inapo ay malalakas na magsasaka tulad ni na Ryder, Saint Darkwind, at Linden na lahat ay nakakuha ng mga banal na katawan. Dahil doon, nagawa nilang magmana ng bloodline na nag-iisip na kakanyahan sa pagsilang. Bagamat maaaring gamitin ng gayong mga inapo ang kanilang espiritual na kakanyahan ng dugo bilang pundasyon para sa kanilang paglilinang, napakabihirang pa rin para sa gayong mga individual na makakuha ng mga banal na katawan at makapasok sa larangan ng paglilinang. Ang matataas na matatanda sa Yanam ay nahulog sa kategoryang ito. Bagamat nakapasok sila sa cultivation realm, hindi sila tunay na cultivator dahil magagamit lang nila ang kanilang essential chi at hindi pa nakakakuha ng mga banal na katawan. Ang isa pang halimbawa ay ang Weir Brothers. Kahit na maaari nilang gamitin ang kanilang mga mahahalagang chi at pagsamahin pa ang kanilang paggamit upang gumamit ng mga diskarte tulad ng Thunder Sword, hindi pa rin sila tunay na mga cultivator. Ano man ang kaso, si Gerald ay naudyukan na sabihin, lahat sila ay nabura. Talagang, pagkatapos maghukay ng kaunti, gayunpaman, ang pagkamatay ay naging mas kakaiba. Kita mo, lahat sila ay namatay sa panahon ng pangako ng banal na tubig. Hindi lang iyon, ngunit ang kanilang bloodline na nag-iisip ay tila inagaw ng isang tao. Paliwanag ni Saint Darkwind. Nang marinig ang tungkol sa Pledge of the Holy Water, naalala agad ni Gerald si Daryl. Kung iisipin, si Christopher Moldel na inapo ni Linden Moldel ay namatay din sa panahon ng pledge, kahit na malamang na siya ay pinatay ni Daryl. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ni Gerald kung ano ang totoong nangyari doon. Pagkatapos ng lahat, ang anumang mga pahiwatig ay tila nawala sa hangin, tulad ni Daryl. Nakaramdam ng umiikot na pakiramdam, pagkatapos ay humarap si Gerald habang bumubulong, talaga. Ano ang nangyayari sa pangako ng banal na tubig at ng Sun League? Nang marinig niya iyon, nanlaki ang mga mata ni Saint Darkwind habang nagtataka, ikaw. Alam mo ba ang tungkol sa Sun League?